Wala kang utang na loob. Pagkatapos ng lahat ng pagkalinga namin sa iyo, heto ang igaganti mo lason. Gusto mo ba talaga ako mamatay, Faye? Para makuha mo ang lahat ng ari-arian ng mga ilustre? Ang boses ni Senyora Consuela ay tumatagos sa bawat sulok ng malawak na sala, matalim at puno ng kamandag, na tila hinihiwa ang katahimikan ng gabi. Sa ilalim ng maluningning na chandelier, ang kanyang muka ay namumula sa galit, habang ang kanyang nanginginig na daliri ay nakaturo sa isang baso ng gatas na tumapon sa mamahaling sahig na gawa sa Nara. Sa sandaling iyon si Faye ay nakaluhod pa rin sa sahig, hawak ang isang basahang basa. Ang kanyang mga palad na dati ay bihasa sa paghawak ng scalpel sa loob ng operating room ay magaspang na ngayon dahil sa walang tigil na paggawa ng mga gawaing bahay. Pawis na pawis ang kanyang likod sa ilalim ng lumang duster matapos ang maghapong paglilinis at pagluluto para sa taunang giyera ng mga ilustre, ang anibersaryo ng kamatayan ng kanilang mga ninuno. Siya ang doktor ng pamilya. Siya ang tagabayad ng utang. Ngunit sa loob ng 5 taon, siya rin ang naging tagapunas ng kanilang dumi. Dahan-dahang itinaas ni Faye ang kanyang paningin na kanyang puso ay pumipintig na mabilis at masakit sa loob ng kanyang dibdib. Mama, ano po sinasabi ninyo? Gamot niyo po yan sa puso? Hindi ko po yan hinaluan ng kahit ano. Kinuha ko lang po yan sa butika kanina. Sinungaling isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Faye, sapat na upang bumaling ang kanyang muka at tumama ang kanyang tuhod sa matigas na sahig. Hindi ang hapdi ng balat ang nagpaatungal sa kanya, kundi ang lamig ng boses ng kanyang asawa na si Dario, na noon ay nakatayo na pala sa may pintuan kasama ang kanyang kabit na si Carmela. Tama na ang pag-arte, Faye. Kitang-kita ko kung paano nangisay si Mama matapos mong ibigay ang basong yon. Seryosong sabi ni Dario, ang kanyang mga mata na dati ay puno ng pangako ng pag-ibig ay wala nang iniwan, kundi pandidiri. Lumapit siya at hinablot ang braso ni Faye ng may puwersa na. Tila hindi niya ito naging asawa. 5 taon ako nagtiis sa pagiging malamig mo, sa pagiging boring mo bilang asawa. Pero ang pumatay ng magulang, ibang usapan na yan. Nararamdaman ni Faye ang isang malalim na panginginig na nagsisimula sa kanyang mga daliri hanggang sa kanyang buong pagkatao. Ang bawat salita ni Dario ay tila mga karayom na itinutusok sa kanyang kaluluwa. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sabihin na siya ang nagpapakain sa pamilyang ito. Na ang bawat sentimo ng marangyang buhay nila ay galing sa kanyang pagpupuyat sa ospital. Ngunit ang kanyang lalamunan ay tuyot, at ang tanging nararamdaman niya ay ang bigat sa kanyang puson. Isang lihim ang nakabaon sa kanyang sinapupunan 6 na buwang buhay na binuo nila sa gitna ng pag-asang maaayos pa ang lahat. Dario, please. Makinig ka muna. Buntis ako. Magkakaanak na tayo, wag mo naman ako itulak ng ganito, pakiusap ni Faye. Ang kanyang boses ay isang mahinang bulong na puno ng pait. Isang malakas na ulan ang biglang bumuhos sa labas. Ang mga patak nito sa bubungan ay tila nagbabadya ng isang malaking trahedya. Ngunit tanging isang mapait na tawa ang isinagot ni Dario. Anak, o baka naman plano mo lang gamitin ang batang yan para hindi kita maiwan? Huli na ang lahat, Faye. Tapos na tayo. Sa isang marahas na pagkilos, hinila ni Dario si Faye patungo sa pintuan. Ang bawat baitang ng hagdan na nilalakaran nila ay tila isang hakbang patungo sa impyerno. Sa labas, ang hangin ay humahampas ng malakas at ang langit ay kulay ube sa bagsik ng bagyo. Hindi alintana ni Dario ang kalagayan ni Faye. Itinulak niya ang asawa palabas ng gate, direkta sa malalim na putikan at bahas sa harap ng kanilang mansyon. Nawala ng balanse si Faye. Ang kanyang katawan ay bumagsak ng pasubsob sa malamig at maduming tubig. Isang matalim na sakit ang gumuhit mula sa kanyang likuran patungo sa kanyang tiyan. Napakapit siya sa basa. Ang lupa ang kanyang mga kuko ay bumaon sa putik habang nararamdaman niya ang isang mainit na likido na humahalo sa malamig na tubig ng baha. Dugo, mula sa itaas ng balkonahe, nakita niya ang anino ni Consuela at Carmela na nakatingin sa kanya, tila nanonood ng isang pelikulang nagtapos sa tagumpay ng mga kontrabida. Ang huling nakita niya ay ang pagsasara ng malaking gate ng mga ilustre, ang tunog ng bakal
na naglalapat ay tila ang huling hininga ng kanyang dating buhi. Nakahiga sa gitna ng dilim at ulan, habang ang kanyang malay ay unti-unting nalalamon ng pait. Isang katanungan ang pilit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Saan nga ba nagtatapos ang pagiging isang martyr at kailan magsisimula ang paniningil ng isang pusong kinitlan ng huling pag-asa? Isang pares ng mamahaling sapatos ang dahan-dahang huminto sa harap ng kanyang duguan. Katawan ang bango ng pamilyar na pabango ay humalo sa amoy ng putik at kamatayan. Wala na siya, Faye. Hindi kinaya ng munting puso niya ang bagsik ng gabing yon. Ang boses ng kanyang ama si Don Mateo Sanvictores ay tila isang malamyos ngunit nakatutulig na hatol na nagpabagsak sa huling pader ng pag-asa ni Faye. Nakahiga siya sa isang kama na napapalibutan ng pinakamamahal na kagamitang medical malayo sa maputik na kalsada at sa amoy ng imburnal ng gabing yon. Ngunit kahit ang pinakamalambot na unan ay tila gawa sa tinik sa pakiramdam ng kanyang nangihinang katawan. Dahan-dahang imulat ni Faye ang kanyang mga mata. Ang puting kisame ng VIP suite sa Sanvictores Medical Center ay tila umiikot. Walang tunog ng mga makina, tanging ang mahinang pag-ugong ng aircon na nagbibigay ng lamig na abot hanggang sa kanyang buto. Hinawakan niya ang kanyang tiyan, ang dating matigas at puno ng buhay na bahagi ng kanyang pagkatao ay patag na ngayon. Bakante at tila isang libingan ng kanyang mga pangarap bilang isang ina. Sana ay hinayaan niyo na lang din ako mawala, Papa, bulong ni Faye. Ang kanyang boses ay tuyot, na tila lupang hindi nadilig ng ilang dekada. Isang luha ang gumulong mula sa gilid ng kanyang mata, bumabakas sa maputla niyang pisngi. Lumapit si Don Mateo at hinawakan ang kamay ng kanyang anak. Ang kamay na ito na 5 taon niyang itinak, dahil sa pagpili nito sa pag-ibig kaysa sa pamilya, ay nanging inig sa pagsisisi. Huwag mong sabihin yan. 5 taon, kitang hinayaang mamuhay sa kasinungalingan ng mga ilustre. Dahil akala ko ay yun ang magpapasaya sa'yo. Pero sapat na ang isang gabi para makita ko ang dumi sa ilalim ng kanilang mga kuko. Faye, ikaw ay isang Sanvictores. Ang dugong dumadaloy sa iyo ay hindi para sa putikan. Hindi kumibo si Faye. Ang kanyang isip ay bumabalik sa mukha ni Dario, ang mukhang hinalikan niya bago matulog sa loob ng maraming taon. Ang mukhang itinulak siya sa kamatayan. Isang matalim na sakit ang gumuhit sa kanyang puso, hindi dahil sa pag-ibig, kundi dahil sa isang malalim na pagkamuhi na unti-unting lumalamon sa kanyang takot. Gusto ko ng salamin, Papa, utos ni Faye. Ang kanyang boses ay wala ng bakas ng pagmamakaawa. Nang iabot ang salamin, tiningnan ni Faye ang kanyang sarili. Ang babaeng nasa harap niya ay hindi na ang mapagmahal na doktor na nagtitiis sa pang-aabuso. Ang mga mata niya ay tila 2 uling na nag-aapoy sa gitna ng yelo. Kinuha niya ang gunting na nasa tray ng gamot sa kanyang tabi. Sa harap ng gulat na ama, hinawakan niya ang kanyang mahabang buhok at sa isang mabilis na pagkilos, pinutol niya ito hanggang balikat. Ang mga hibla ng buhok na bumagsak sa sahig ay tila ang mga huling bakas ng kanyang pagiging martir. Patay na ang asawa ni Dario Ilustre, sabi ni Faye habang nakatitig sa sariling refleksyon. Mula ngayon, ang tanging makikilala nila ay ang anino na kukuha sa lahat na mayroon sila. Papa, ihanda mo ang mga dokumento. Gusto kong makita ang listahan ng lahat ng utang na mga ilustre sa ating bangko. Gusto kong malaman ang bawat sentimo na ginastos nila gamit ang pangalan ko. Ano ang plano mo, anak? Tanong ni Don Mateo, kalahating natatakot at kalahating nagmamalaki sa bagong anyo ng kanyang anak. Lumingon si Faye, isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Hindi ko sila papatayin, Papa. Dahil ang kamatayan ay isang madaling pagtakas. Gusto ko silang makitang humihinga habang unti-unting kinakain ang sarili nilang kasakiman. Ako ang magiging consultant na lulutas sa kanilang mga problema, bago ko sila tuluyang ibaon sa limot. Pagkalipas ng ilang araw, sa loob ng gumigibang mansyon ng mga ilustre, isang marangyang itim na envelope ang dumating para kay Dario. Habang masayang nag-aalmusal sina Consuela at Carmela, iniisip na sa wakas ay nakuha na nila ang kalayaan, pinuksan ni Dario ang sulat.
Ang kanyang mukha ay biglang nawalan ng kulay. Ang hawak niyang tasa ay dahan-dahang nadulas sa kanyang kamay at nabasag sa sahig. Ang mainit na kape ay tumapon sa kanyang mamahaling pantalon, ngunit hindi siya gumalaw. Ang dokumentong hawak niya ay isang notice of foreclosure. Ang lahat ng ari-ariya ng pamilya Ilustre, ang bahay, ang lupa at ang kumpanya ay nasa ilalim na ng pamamahala ng isang misteryosong kumpanya, ang San Victor's Group of Companies. At sa ibaba ng sulat, may isang maliit na sulat kamay na nagpabilis sa tibok ng kanyang puso. Ang bawat utang ay may kasamang interes, at ang sayo, Dario, ay kabayaran ng isang buhay. Sino ang nagpadalang ito? Ang tanging alam ni Dario, ang pirma sa ilalim ay hindi pamilyar, ngunit ang bawat titik ay tila may amoy ng ulan at dugo. Ang bawat butil ng rosaryo na dumadaan sa mga daliri ni Senyora Consuela ay tila mga saksi sa kanyang wad na kabanalan. Nakaupo siya sa kanyang paboritong silya sa harap ng altar. Ang usok ng insenso ay humahalo sa amoy ng mamahaling kape na iniinom ni Carmela sa kanyang tabi. Ang katahimikan ng mansyon ay puno ng isang uri ng kapayapaang nakuha mula sa pandaraya. Mabuti na lang at wala na ang babaeng yon, tita, sabi ni Carmela, habang tinitingnan ang kanyang bagong manicure. Ang kanyang boses ay malambing, ngunit may kalidkad ng panunuya. Imagine she almost killed you! Napakasama talaga ng loob ni Faye. Buti na lang Dario realized his worth before it was too late. Bumiti ng tipid si Consuela, hindi tinitigilan ang pag-usal ng dasal. Ang Diyos na ang bahala sa kanyas iha. I'm just praying for her soul, and for the peace of this family. Masama ang loob ko na kailangang humantong sa ganito, pero kailangan nating protektahan ang danggal ng mga Ilustre. Ngunit ang kapayapaang yon ay biglang nayanig nang pumasok si Dario sa sala. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik, ang kanyang buhok ay gulo-gulo, at ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang itim na envelope na natanggap niya kanina. Ang bawat hakbang niya sa makintab na sahig ay tila isang babala ng paparating na bagyo. Ma, what is this? Anong ibig sabihin nito? Bulyaw ni Dario. Inilapag ang foreclosure notice sa harap ng kanyang ina. Sinasabi dito na ang lahat ng accounts natin ay naka-freeze. Even this house. It's under the San Victor's Group now. Paanong nangyari ito? Hindi ba't bayad na tayo sa lahat ng utang? Nabitawan ni Consuela ang kanyang rosaryo. Ang tunog ng mga butil na tumama sa sahig ay tila ang pagkadurog ng kanyang huwad na seguridad. Anong San Victor's? We don't owe them anything. Iyong mga utang natin sa bangko, hindi ba't si Faye ang nag-aasikaso niyon? Iyon na nga, Maffei handled everything. Pero ngayon, lumalabas na ang lahat ng pirma niya sa mga dokumento ay hindi pala para sa pagbabayad, kundi para sa paglilipat ng utang sa San Victor's na pasapo si Dario sa kanyang no. Ang kanyang mukha ay namumutla. Sino ba itong San Victor's na ito? Bakit na yan ko lang narinig na kinuha nila ang lahat ng ari-ariya natin sa kabilang dako ng lungsod sa loob ng isang gusaling yari? Sa salamin na tila abot langit ang taas, nakatayo si Faye sa harap ng isang malawak na bintana. Nakasuot siya ng isang dekalidad na puting suit. Ang kanyang bagong gupit na buhok ay nagbibigay sa kanya ng aura ng isang babaeng hindi marunong sumuko. Sa kanyang mesa nakapatong ang isang maliit na sapatos ng sanggol, ang tanging alaala ng anak na hindi niya nasilayan. Dahan-dahan niyang hinaplos ang malambot na tela ng sapatos. Ang sakit sa kanyang puso ay naroon pa rin, ngunit hindu na ito ang nagpapaluha sa kanya. Ito na ang nagsisilbing gasolina sa kanyang bawat galaw. Ma'am, Attorney Esteban is here, balita ng kanyang sekretarya sa intercom. Let him in, maikling sagot ni Faye. Ang kanyang boses ay kasing lamig ng hangin galing sa aircon. Pumasok ang isang lalaki na may matikas na tindig. Ang kanyang mga mata ay tila nakakabasa ng iniisip ng iba. Si Esteban, isang matalas na abogado na kinuha ni Don Mateo para gabayan si Faye. Ngunit, may sariling mga lihim na nakatago sa ilalim ng kanyang ngiti. Everything is set, Faye, sabi ni Esteban habang inilalapag ang isang folder sa mesa. The Ilustres are panicking. Dario has been calling everyone he knows, but no one wants to help a family that is about to lose everything. They think you're dead, or at least long gone. Tumingin si Faye kay Esteban,
Ang kanyang mga mata ay naniningkit. Gusto ko silang patuloy na mag-isip ng ganyan. Gusto kong maramdaman nila ang takot na naramdaman ko nung itinulak nila ako sa putikan. Attorney, ihanda ang susunod na hakbang. Magpapadala tayo ng kinatawan sa mansyon nila bukas. Hindi ako kundi ikaw. I want you to offer them a deal they can't refuse. At anong deal yon? Tanong ni Esteban may bahid ng kuryosidad sa kanyang tono. Ang pagkakataong isalba ang kumpanya nila, kapalit ng bawat hininga ng kanilang dangal sagot ni Faye. Kinagabihan, hindi makatulog si Dario. Ang bawat kaluskos sa labas ng kanilang silid ay tila boses ni Faye na tumatawag sa kanya. Lumabas siya sa balkona upang huminga ng sariwang hangin. Nuwit ang amoy ng paparating na ulan ay nagpaalala sa kanya ng gabing iyon. Bigla siyang napatigil nang makita ang isang anino sa labas ng kanila gate. Isang babaeng nakatayo sa ilalim ng post ng ilaw, nakasuot ng puti at tila nakatingin ng diretso sa kanyang direksyon. Ang tibok ng puso ni Dario ay bumilis. Ang kanyang mga tuhod ay nanghina habang pinagmamasdan ang babae. Ang tindig nito ang paraan ng pagtikas, tila pamilyar na pamilyar. Faye, bulong ni Dario ang kanyang boses ay puno ng takot at pag-asa. Faye, ikaw ba yan? Ngunit bago pa siya makakilos, isang itim na sasakyan ang huminto sa harap ng babae. Sumakay ito at mabilis na humarurot palayo, iniwan si Dario na nanginginig sa takot. Ang tanging naiwan ay ang amoy ng mamahaling pabango na humalo sa malamig na simoy ng gabi. Isang amoy na kailanman ay hindi pag-aari ng isang dukhang doktor na kanyang itinapon. Nakita niyo ba ang balita yang si Faye akala mo kung sinong santa mamamatay tao pala? Akalain mo, nilason ang sariling biyan para lang makuha ang mana. Ang boses ni Aling Charing, ang kilalang marites ng barangay, ay pumailan lang sa gitna ng tindahan habang iwinagayway niya ang kanyang cellphone sa harap ng mga kapitbahay. Ang bawat salita niya ay tila isang linta na sumisipsip sa natitirang danggal ng pangalan ni Faye. Sa screen ng telpon o kumakalat ang isang video na mabilis na nag-viral isang kuha nung gabing itinapon si Faye sa labas ng mansyon. Ngunit ang pagkaka-edit ay ginawa siyang mukhang isang baliw na nagwawala, habang si Dario ay pilit siyang pinapakalma. Ang mga komento sa ibaba ng video ay mas masahol pa sa basura. Kulang pa sa kanya ang sipa. Dapat sa kanya mabulok sa kulungan. Sayang ang pagiging doktor, wala palang puso. Ang social media ay naging isang malupit na hukuman at si Faye ang biktima na hinatulan na ng kamatayan bago pa man makapagsalita. Samantala sa isang maliit at madilim na outreach clinic sa liblib na bahagi ng Tondo malayo sa Marang, yang mundo ng mga San Victores, isang babaeng nakasuot ng simpleng t-shirt at face mask ang tahimik na naglilinis ng sugat ng isang matanda. Si Faye. Ito ang Dr. Anonymous na kinikilala ng mga mahihirap sa lugar na iyon. Ang kanyang mga kamay ay matatag. Ngunit sa bawat pagdampi niya sa gasa, nararamdaman niya ang hapdi ng mga kasinungalingang nababasa niya sa tuwing binubuksan niya ang kanyang telepon. Salamat, Doktora. Napakabuti niyo pong tao. Sana ay pagpalain kayo ng may kapal, sabi ng matanda, habang nakatingin sa mga mata ni Faye na puno ng malasakit. Isang mapait na ngiti ang nagtago sa likod ng maskara ni Faye. Wala po yon, Lolo. Tungkulin ko po ang tumulong. Ngunit ang katahimikan ng klinika ay nabasag nang pumasok ang isang grupo ng mga kabataang lalaki, hawak ang kanilang mga cellphone. Uy, di ba ito yung babaeng nasa balita, yung nanlason sa biyenan niya? Siya to, di ba? Ang bulungan ay mabilis na naging sigawan. Naramdaman ni Faye ang panlalamig ng kanyang mga daliri. Ang bawat hakbang ng mga lalaki palapit sa kanya ay tila ang muling pagtulak sa kanya ni Dario sa putikan. Nang akmang hahablutin ng isa sa mga lalaki ang kanyang maskara, isang malakas at matatag na bisig ang humarang. Subukan ninyong hawakan siya at tinitiyak ko sa inyong sa presinto ang bagsak ninyo bago matapos ang oras na ito. Si Esteban. Nakatayo siya sa pagitan ni Faye at ng kaguluhan, ang kanyang aura ay puno ng otoridad na nagpatahimik sa lahat. Ang kanyang mga mata na dati ay malamig, ngayon ay nag-aapoy sa proteksyon para sa babaeng nasa likuran niya.
Dahan-dahan niyang hinawakan ang kamay ni Faye, isang hawak na hindi mapang-alipin kundi puno ng katiyakan. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon naramdaman ni Faye na hindi siya mag-isa sa gitna ng ulan. Let's go, Faye. Hindi ka ligtas dito, bulong ni Esteban. Habang naglalakad sila patungo sa sasakyan, hindi binitawan ni Esteban ang kamay ni Faye. Ang init ng kanyang palad ay tila isang gamot na unti-unting nagpapahinto sa panginginig ng katawan ni Faye. Sa loob ng sasakyan nanaig ang katahimikan. Tanging ang malalim na paghinga ni Faye ang naririnig habang pilit niyang pinipigilan ang muling pagbagsak ng kanyang mga luha. Bakit mo ginagawa ito, Esteban? Tanong ni Faye habang nakatingin sa labas ng bintana. Bakit mo ako laging inililigtas? Hindi sumagot si Esteban, sa halip ay iniabot niya ang kanyang folder sa backseat. Dinala kita sa opisina ko kanina dahil may kailangan ka makita. Pero dahil sa nangyari sa mansyon mo, na lang natin o pag-uusapan. Pagdating sa opisina ni Esteban sa loob ng San Victores Building, sandaling lumabas ang abogado upang kumuha ng tubig. Naiwang mag-isa si Faye sa malawak na silid. Ang kanyang atensyon ay naagaw ng isang nakataob na frame sa ibabaw ng mesa ni Esteban. Dahil sa kuryosidad, dahan-dahan niya itong itinayo. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Ang litratong nasa loob ng frame ay isang lumang larawan ng isang babaeng nakasuot ng puting bestido, may hawak na bulaklak at may matamis na ngiti. Ang babaeng yon ay walang iba kundi ang kanyang sariling ina, si Doña Sofia San Victores, na pumanaw noong bata pa si Faye. Ngunit ang mas nakakapanghilakbot ay ang nakasulat sa likod ng larawan na bahagyang nakasilip sa gilid ng frame. Para sa aking nag-iisang pag-ibig, Ignacio. Nabitawan ni Faye ang frame. Ang tunog ng pagkabasag ng salamin sa sahig ay tila ang muling pagguho ng kanyang mundo. Si Ignacio, ang mortal na kaaway ng kanyang ama, ang taong kasabwat ni na Consuelo sa pagpapabagsak sa kanya, ay may lihim na ugnayan sa kanyang ina at... Ano ang kinalaman ni Esteban dito? Narinig ni Faye ang mga hakbang ni Esteban pabalik sa silid. Humarap siya sa lalaki, ang kanyang muka ay kasing puti ng papel, habang ang piraso ng basag na salamin ay sumugat ng bahagya sa kanyang daliri. Esteban, sino ka ba talaga? Iyan ang muka ng katotohanang matagal nang ibinao ng iyong ama, Faye. Huwag mong isipin na ang lahat ng nakikita mo ay ang buong kwento. Ang boses ni Esteban ay hindi nanginig, ngunit may isang uri ng lalim na tila galing sa ilalim ng lupa. Dahan-dahan siyang lumapit, hindi pinapansin ang basag na salamin sa sahig. Kinuha niya ang kamay ni Faye, ang daliring dumidugo dahil sa bubog at nang walang pag-aalin, langan inilabas niya ang kanyang panyo upang balutin ang sugat. Ang bawat kilos niya ay maingat, tila bahawak niya ang isang napakahalagang antigong gamit na madaling mabasag. Bakit nasa iyo ang larawan ng aking ina, tanong ni Faye? Ang kanyang tinig ay nanginginig sa pag-itan ng galit at takot. Anong kinalaman ng pamilya ko kay Ignacio? Siya ang sumisira sa buhay ko ngayon. Esteban siya ang nasa likod ni Dario. Tumitig ng malalim si Esteban sa mga mata ni Faye. Ang akala mong kaaway ay maaaring may dahilan kung bakit siya naging halimaw. At ang akala mong bayani ay maaaring may mga kasalanang hindi mo pa alam. Faye, nareto ako para protektahan ka, hindi para saktan. Ngunit kailangan mong magtiwala sa akin kahit na ang lahat ng paligid mo ay nagsasabi ng kabaligtaran. Sa sandaling yon, ang init ng panyo ni Esteban sa kanyang daliri ay tila isang sumpa at isang pangako. Ngunit sa isip ni Faye, ang imahe ng kanyang ina at ni Ignacio ay tila isang lason na unti-unting kumakalat. Habang ang bagi ng pagdududa ay bumabalot sa San Victores Building sa kabilang panig ng lungsod, isang kakaibang uri ng lason ang dahan-dahang inihahain ni Carmela sa loob ng gumigibang mansyon ng mga ilustre. Dario, kailangan nating ilipat ang natitirang pera sa account ko. Para secure tayo, sabi ni Carmela, habang hinahaplos ang balikat ni Dario. Ang kanyang boses ay parang asukal, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatitig sa vault na nasa sulok ng silid. Huwag kang mag-alala, gagawin ko ito para sa atin. Para kung sakaling kunin nila itong bahay, meron tayong masisimunulan.
Si Dario na tila nawawala na sa sarili dahil sa alak at takot ay tumango lang. Gawin mo ang gusto mo, Carmela. Wala na akong pakialam. Naririnig ko ang boses ni Faye tuwing gabi. Pakiramdam ko pinapanood niya tayo. Isang palihim na ngisi ang sumilay sa mga labi ni Carmela. Habang abala si Dario sa kanyang baso, mabilis na nag-type si Carmela sa kanyang telepon no isang mensahe para sa isang lihim na numero. Nakuha ko na ang loob ng tanga. Ihanda mo na ang sasakyan. Iiwan natin ang mga ilustre na walang kahit isang kusing. Ngunit hindi alam ni Carmela na sa likod ng pinto nakatayo si Senyora Consuela. Ang matanda ay hawak ang kanyang dibdib, ang kanyang muka ay kasing putla ng bangkay. Narinig niya ang lahat. Ang babaeng itinuring ngang tagapagligtas ay isa palang ahas na mas masahol pa sa inakala niya. Bumalik ang eksena kay Faye. Matapos ang tensyon sa opisina, nagpasya siyang gumalik sa kanyang tinitirhang kondo. Ngunit bago pa siya makapasok sa elevator, isang tawag ang pumasok sa kanyang telepo. Isang hindi kilalang numero. Doktora Faye San Victores, ang boses sa kabilang linya ay paos at tila nahihirapan. Kung gusto mong malaman ang katotohanan tungkol sa iyong ina at kung bakit ka talaga itinapon ng mga ilustre, pumunta ka sa abandonadong warehouse sa Pier 15. Mag-isa ka lang. Napatigil si Faye. Ang kanyang puso ay tumibok ng malakas, tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Alam niyang maaaring ito ay isang bitag, ngunit ang pangalan ng kanyang ina ay isang myths, sang hindi niya kayang baliwalain. Tumingin siya sa kanyang paligid. Naroon pa rin si Esteban sa dikala. Yun binabantayan ang bawat galaw niya mula sa loob ng kanyang sasakyan. Lalakad ba siya patungo sa panganib ng mag-isa? O magtitiwala siya sa lalaking may hawak ng lihim ng kanyang nakaraan? Esteban, bulong ni Faye sa hangin, habang ang screen ng kanyang telpon ay nagdidilim. Isang desisyon ang kailangang gawin bago patuluyang lamunin ng dilim ang lahat ng kanyang pinaglalaban. Huwag kang lilingon, Faye. Kapag lumingon ka, baka hindi mo na maituloy ang paghakbang patungo sa katotohanan. Ang bulong na iyon sa kanyang sarili ay tila isang mantra, habang dahan-dahang lumalayo si Faye sa sasakyan ni Esteban. Pinili niyang sumakay sa isang hamak na taxi, iniwan ang proteksyon ng mga San Victores at ang nakakalitong presensya ng abogado. Ang dilim ng gabi sa Pier 15 ay tila isang higanting bibig na handang, lumamang sa sinumang mga ngahas na pumasok sa teritoryo ng mga anino. Ang amoy ng kalawang at alat ng dagat ay humahalo sa hanging dala ng paparating na ulan. Ang bawat hakbang ni Faye sa sementadong daan ay lumilika ng isang guwang na tunog na umaalingaw-ngaw sa pag-ita ng mga naglalakihang container van. Wala siyang dalang kahit ano ko, ang kanyang telepono at ang tapang na hinugot mula sa pagkamatay ng kanyang anak. Sa dulo ng isang abandonadong warehouse, isang matandang lalaki ang nakaupo sa ibabaw ng isang kahoy na crate. Ang kanyang muka ay puno ng mga peklat ng panahon at ang kanyang mga mata ay tila dalawang bintana sa isang bahay na matagal nang iniwan. Dumating ka, sabi ng matanda, ang kanyang boses ay parang pagkiskis ng dalawang tuyong dahon. Akala ko ay mas pipiliin mong manatili sa piling ng lalaking anak ng taong pumatay sa kaligayahan ng iyong ina. Napatigil si Faye. Ang kanyang puso ay tila isang ibon na pilit kumakawa, lasahawla ng kanyang dibdib. Anong sinasabi mo? Sino ang tinutukoy mo? Si Esteban ang sagot ng matanda habang dahan-dahang tumatayo. Siya ang anak ni Ignacio. Ang kaisa-isang tagapagmana ng put na matagal nang itinanim laban sa iyong ama. Akala mo ba ay nagkataon lang ang pagkakaroon niya ng larawan ng iyong ina? Sofia was the only woman Ignacio ever loved, and your father, Don Mateo, took her away by force and by lies. Naramdaman ni Faye ang panlalambot ng kanyang mga tuhod. Ang bawat salita ay tila isang malakas na hampas ng alon na sumisira sa kanyang pundasyon. Hindi totoo yan. Mahal ako ni Papa. Hindi niya magagawa iyon. Ang pag-ibig ng isang makapangyarihang tao ay madalas na nagiging isang bilangguan. Doktora muling pagsasalita ng matanda. At si Esteban narito siya para bawiin ang lahat ng sa tingin niya ay ninakaw ng mga San Victores. Kasama na ang tiwala mo. Biglang isang anino ang humaba sa sahig ng warehouse.
Ang tunog ng mga sapatos na naglalakad sa semento ay dahan-dahan, nuit may katiyakan. Si Esteban. Nakatayo siya sa may pintuan ang liwanag ng buwan. Sa kanyang likuran ay gumagawa ng isang madilim na silweta na tila isang anghel ng kamatayan. Faye, huwag kang makinig sa kanya, sabi ni Esteban. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit may panginginig ng takot. Takot na baka tuluyan na siyang mawala sa paningin ng babaeng kanyang minamahal. Humarap si Faye sa kanya, ang kanyang mga mata ay puno ng luha at pagkamuhi. Totoo ba, Esteban? Anak ka ba ni Ignacio? Narito ka ba para gamitin ako bilang pambayad sa utang ng nakaraan? Hindi nakasagot agad si Esteban. Ang kanyang katahimikan ay tila isang libong kumpirmasyon na dumurog sa huling piraso ng tiwala ni Faye. Ngunit bago pa man makapagsalita ang abogado, isang mabilis na pagkilos mula sa dilim ang narinig. Isang grupo ng mga kalalakihan ang lumitaw mula sa likod ng mga crate mga tauhan ni Ignacio na may hawak na mga bakal na tubo. Masyado ka ng maraming alam matanda, sabi ng isa sa mga lalaki. Sa kabilang dako ng lungsod, sa loob ng mansyon ng mga ilustre, ang tensyon ay abot langit na rin. Si Senyora Consuela, na nanginginig ang buong katawan, ay hinarap si Carmela sa gitna ng sala. Akala mo ba ay hindi ko narinig ang plano mo? Ang sigaw ni Consuela, ang kanyang boses ay paos, ngunit puno ng autoridad. Lalayas ka sa bahay na ito na walang dala. Hindi mo nanakawin ang huling sentimo ng aking anak. Tumawa ng nakakaloko si Carmela, dahan-dahang kinuha ang kanyang bag. Matanda ka na, Consuela. Wala ka ng kapangyarihan. Si Dario isang lasinggirong walang silbi. At ikaw, isang mamamatay tao na nagpanggap na biktima? Sino ang maniniwala sa iyo? Itinaas ni Consuela ang kanyang kamay upang sampalin si Carmela. Ngunit bigla siyang napatigil. Ang kanyang kamay ay napunta sa kanyang dibdib. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa matinding sakit. Ang kanyang hininga ay naging mababaw at mabilis. Maano nung nagyayari, sigaw ni Dario, nakalalabas lang mula sa kanyang silid gulo-gulo ang hitsura at amoy alak. Pinanood lang ni Carmela ang matanda na dahan-dahang bumagsak sa sahig, ang kanyang mukha ay puno ng pait. Oops! Luks tulad na ang karma ay hindi na makapaghintay ang malamig na sabi ni Carmela bago tuluyang tumalikod at lumabas ng pinto, bitbit ang lahat ng alahas na ninakaw niya mula sa vault. Bumalik ang eksena sa warehouse. Pinanood ni Faye ang pagpapalibot ng mga lalaki kay Esteban at sa matanda. Ang panganib ay abot kamay na at ang tanging taong inaasahan niya magliligtas sa kanya ay ang tao palang may pinakamabigat na dahilan para saktan siya. Takbo, Faye. Tumakbo ka na, ang sigaw ni Esteban habang sinasangga ang unang hampas ng isang lalaki. Ngunit si Faye ay nanatiling nakatayo tila isang rebulto sa gitna ng kaguluhan. Ang kanyang isip ay hindi na nakatuon sa panganib ng kamatayan kundi sa mas masakit na katotohanan. Sa mundong ito na puno ng mga maskara, sino pa ba ang maaari niyang pagkatiwalaan? Habang ang ulan ay nagsisimulang pumatak sa bubungang yari sa yero, isang putok ng baril ang umalingaw-ngaw sa buong warehouse na sinundan ng isang nakakabining katahimikan. Marietta, bakit? Bakit mo nagawa ito sa akin? Ikaw na lang ang natitirang pinagkakatiwalaan ko. Ang boses ni Faye ay halos hindi lumabas sa kaning lalamunan. Tila may nakabara na malaking bara ng yelo. Ang amoy ng pulbura mula sa putok ng baril kanina sa warehouse ay tila nanunuot pa rin sa kaning ilong. Ngunit mas masahol pa sa amoy ng kamatayan ang lason ng pagtataksil na nasa harap niya ngayon. Nakatayo sila sa loob ng isang maliit at madilim na silid sa likod ng korte. Sa mesa sa pagitan nila, naroon ang mga dokumentong medikal, ang mga orihinal na resulta ng pagsusuri sa dugo ni Senyora Consuela, na magpapatunay na ang matanda ay sadyang uminom ng pampasig, laat hindi nilason ni Faye. Ito ang tanging susi para maibalik ang kanyang lisensya bilang doktor at para malinis ang kanyang pangalan sa buong Pilipinas. Ngunit ang kamay ni Marietta, ang kanyang matalik na kaibigan mula pa noong pagkabata, ay dahan-dahang inilalapit ang isang lighter sa gilid ng mga papel. Patawad, Faye. Pero kailangan ko rin mabuhay ang malamig na sagot ni Marietta, walang bakas ng pagsisisi sa kanyang mga mata. Tila ba ang pagkakaibigan nila sa loob ng 20 taon ay isang basurang madaling itapon? Inalok ako ni Ignacio ng perang.
hindi ko kikitain sa buong buhay ko bilang isang nurse. Ang anak ko, may sakit siya, Faye. Hindi sapat ang sorry mo para pambayad sa ospital. Pero Marieta, alam mo ang totoo? Alam mo hindi ko pinatay ang anak ko. Alam mong biktima ako, sigaw ni Faye, ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit na inaabot ang mga dokumento. Sa isang mabilis na pagkilos, sinindihan ni Marieta ang apoy. Pinanood ni Faye kung paano nilamon ng kulay kahel na ningas ang bawat titik, ang bawat pirma na magliligtas sa kanya. Ang abo na lumilipad sa hangin ay tila ang mga pangarap ni Faye na unti-unting naglalaho. Ang sakit sa kanyang puso ay mas matindi pa sa sipa ni Dario noong gabing yon. Ito ay isang sugat na galing sa loob mula sa taong pinagbahaginan niya ng lahat ng kanyang mga lihim. Wala ka ng ebidensya, Faye, sabi ni Marieta, habang tinitingnan ang huling piraso ng papel na naging abo. At bukas sa harap ng judge, sasabihin ko ang totoo, ang bersyon ng katotohanan na binayaran ni Ignacio. Sasabihin ko na nakita kitang naglalagay ng lason sa gatas ng matanda. Nabitawan ni Faye ang kanyang bag. Ang mundo ay tila tumigil sa pag-ikot. Ang katahimikan sa loob ng silid ay sapat na upang marinig niya ang sarili niyang pagkadurog. Ang Marieta na kanyang tinulungan, ang Marieta na kanyang itinuring na kapatid, ay ang siya palang huling pako sa kanyang krus. Samantala sa labas ng korte, nakasandal si Esteban sa kanyang sasakyan. Nakita niya ang paglabas ni Marieta na may bitbit na makapal na envelope at ang mabilis na pag-alis nito sakay ng isang marangyang kotse na pag-aari ng kanyang ama si Ignacio. Alam ni Esteban ang nangyari sa loob, ngunit ang kanyang mga kamay ay nakatali. Ang bawat hakbang niya palapit kay Faye ay tila isang hakbang sa gitna ng mga patalim. Pumasok si Esteban sa silid at nakita si Faye na nakatayo sa gitna ng mga abo, tila isang rebulto ng pighati. Faye, bulong ni Esteban. Lumingon si Faye, ang kanyang mga mata ay wala ng luha, tanging isang malamig at nakakatakot na kawaan. Alam mo ba ito, Esteban? Alam mo ba na ang kaibigan ko ang tatapos sa akin? Hindi sumagot si Esteban, ngunit ang kanyang pagyuko ay sapat na para kay Faye. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ng doktora, isang tawang puno ng put na tila nanggagaling sa kailaliman ng kanyang kaluluwa. Ang tanga ko, sabi ni Faye, ang kanyang boses ay kasing talim ng labaha. Inakala ko na sapat na ang maging mabuti para makamit ang katarungan. Inakala ko na ang pag-ibig at pagkakaibigan ay sapat na kalasaglaban sa mga halimaw. Lumapit siya kay Esteban at itinulak ito ng buong lakas. Lahat kayo ay magkakasab, wat ikaw ang ama mo, ang mga ilustre at pati si Marieta. Ginamit niyo ang kahinaan ko, ang puso ko, Faye, makinig ka. Pilit na hinahawakan ni Esteban ang kanyang braso. Huwag mo akong hawakan, ang bulyaw ni Faye na umalingangaw sa buong gusali. Mula sa sandaling ito, wala na kayong makikitang Faye na maawain. Kung kailangang maging halimaw ako para talunin ang mga halimaw na tulad ninyo, gagawin ko. Sa labas ang hapon ay nagdidilim at ang ulap ay muling nagbabadya ng ulan. Ngunit para kay Faye, ang bagyo ay hindi na nasa labas, ito ay nasa loob na niya. At ang bagyong ito ay hindi titigil hanggat hindi natangay ang lahat ng mga taong nagpabagsak sa kanya. Sino ang susunod na itatapon sa putikan? At sino ang matitirang nakatayo kapag ang lahat ng mga maskara ay tuluyan ng nalaglag? Hindi ka lang isang masamang asawa, Faye. Isa kang mamamatay tao na nagtatago sa likod ng puting Amerikana. Ang boses ng piskal ay tila isang malakas na kulog sa loob ng punong-punong silid ng hukuman. Ang bawat salita niya ay itinatarak sa danggal ni Faye sa harap ng mga kamera ng mga estranjero at ng mga taong dati niyang tinawag na pamilya. Ang malamig na aircon ng korte ay hindi sapat upang palamigin ang nag-aapoy na kahihiyang nararamdaman ni Faye habang ang lahat ng mata ay nakatuon sa kanya, ang babaeng hinatulan na ng publiko bago pa man magsimula ang paglilitis. Nakaluklok si Faye sa silya nang nasasakdal ang kanyang likod ay tuwid na parang isang kawayan sa gitna ng bagyo. Nakatingin siya sa kanyang sariling mga palad, ang mga kamay na nagligtas ng libu-libong buhay, ang mga kamay na humawak sa malamig na katawan ng kanyang anak, at ang mga kamay na ngayon ay pilit na iginigapos ng mga kasinungalingan. Sa kabilang panig,
nakita niya si Dario na nakasuot ng itim nagpapanggap na isang nagdadalamhating asawa, habang si Carmela ay nakaupo sa likuran niya, may suot na mapang-uyom na ng iti sa likod ng kanyang itim na belo. Sa witness stand, dahan-dahang itinaas ni Marietta ang kanyang kanang kamay upang manumpa. Hindi siya tumingin kay Faye. Ang kanyang boses na dati ay puno ng tawanan at mga sikreto ng kanilang kabataan ay naging isang matalim na kutsilyo. Opo, Judge. Nakita ko po si Faye Ilustre na may inihahalo sa gatas ni Senyora Consuela. Bago ito isugod sa ospital, ang walang kurap na pagsisinungaling ni Marietta. Ang bulungan ng mga tao sa gallery ay parang mga bubuyog na sumusugod sa isang sugatang hayop. Naramdaman ni Faye ang paninikip ng kanyang lalamunan. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang mabigat na martilyo na bumabagsak sa kanyang dibdib. Ang kanyang paningin ay bahagyang lumabo at sa isang sandali, naramdaman niya ang multo ng sipa ng kanyang anak sa loob ng kanyang puson, isang sakit na kailanman ay hindi maghihilom. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang ituro ang kaibigang nagbenta sa kanya, ngunit tanging ang malamig na katahimikan ang lumabas sa kanyang mga labi. Wala na bang saysay ang katotohanan sa mundong ito na pinatatakbo ng pera? Ang tanong na paulit-ulit na umaalingaw-law sa kanyang isipan, isang paos na bulong sa gitna ng kanyang gumuguho na mundo. Matapos ang hearing, habang inilalabas si Faye ng mga pulis upang umiwas sa nagkakagulong media sa labas, hinarang siya ni Dario sa pasilyo. Walang mga kamera dito. Tanging ang dilim at ang amoy ng lumang gusali. Sana ay namatay ka na lang. Din kasama ng bata Faye ang bulong ni Dario sa kanyang tainga. Ang kanyang hininga ay amoy alak at tagumpay para hindi mo na nararanasan ang lahat ng ito. You're done! Walang maniniwala sa isang San Victores na itinapon ng sariling ama sa loob ng 5 taon. Hindi kumibo si Faye. Sa halip, dahan-dahan niyang iniangat ang kanyang ulo at tumitik ng diretsyo sa mga mata ni Dario. Ang takot na inaasahan ng lalaki ay wala doon. Sa halip nakita ni Dario ang isang bagay na nagpatayo ng balahibo sa kanyang batok, isang malamig at kalkuladong galit na mas matindi pa sa anumang apoy. Nagkakamali ka, Dario, ang mahinang sagot ni Faye. Ang kanyang boses ay kasing talim ng labaha. Ang kamatayan ay para sa mga mahihina. Ang mga tulad ko kami ay bumabangon mula sa hukay para maningil. Sa gitna ng kaguluhan, isang maliit na papel ang biglang isinilid ng isang hindi kilalang lalaki sa bulsa ng blazer ni Faye bago siya tuluyang isinakay sa sasakyan ng mga San Victores. Nang makalayo na ang kotse, dahan-dahan kinuha ni Faye ang papel. Ang nakasulat doon ay hindi isang banta, kundi isang address at isang pangalan na nagpabilis sa kanyang tibok ng puso, Lola Basyang. 7 p.m. Sa likod ng lumang simbahan ng Quiapo, hawak ko ang kulang na ebidensya. Lumingon si Faye sa bintana at nakita ang anino ni Ignacio sa di kalayo, ang nakatayo sa tabi ni Esteban. Ang laro ay hindi pa tapos. Sa katunayan, ang tunay na digmaan ay nagsisimula pa lamang. At sa pagkakataong ito, hindi na si Faye ang biktima. Siya na ang magiging mangangaso na magtatapos sa lahat ng mga ilustre. Sino si Lola Basyang? At ano ang lihim na itinatago niya na mas matindi pa sa pagsisinungaling ni Marietta? Diyos ko, hanggang kailan mo ako hahayaang nakadapa sa putik? Wala na po ba akong karapatang lumaban? Ang bulong na iyon ni Faye ay tila isang munting apoy na pilit kumakawala sa gitna ng naglalakihang anino ng simbahan ng Quiapo. Nakaupo siya sa pinakahuling bangko, ang kanyang ulo ay nakayuko at ang kanyang mga balikat ay naninginig sa bigat ng mundong nakadagan sa kanya. Ang amoy ng sampagwita at nasusunog na kandila ay humahalo sa amoy ng ulan na nananatili sa kanyang damit. Sa paligid niya ang mga deboto ay taimtim na nagdarasal, ngunit pakiramdam ni Faye, ang langit ay sarado para sa isang mamamatay tao na katulad niya. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi habang inaalala ang kanyang buhay sa ospital. Noon ang mga kamay niya ang nagbibigay ng pangalawang pagkakataon sa mga taong nasa bingit ng kamatayan. Nayon, ang mga kamay ring ito ang itinuturing na marumi ang mga kamay na pumatay sa sariling biyene ayon sa hatol ng mundong mapanghusga. Bakit kailangang maging ganito?
Anak, tanong niya sa kanyang sarili, habang hinihimas ang kanyang puson, na tila naroon pa rin ang munting anghel na kailanman ay hindi niya mahahawakan. Ibinigay ko ang lahat, pero bakit ang itinira nila sa akin ay galit at sakit? Naramdaman ni Faye ang isang malalim na pagkabali sa loob ng kanyang pagkatao. Hindi na ito ang Faye na marunong magpatawad. Ang bawat pangungumuti ni Dario, ang bawat sampal ni Consuela, at ang bawat pagsisinungaling ni Marietta ay tila mga pako na bumaon sa kanyang puso, ginagawa itong kasing tigas ng bato. Ang kanyang alpha survivor side ay dahan-dahang gumigising isang bahagi ng kanyang kaluluwa na handang maningil gaano man kabigat ang kapalit. Isang matandang babae na nakasuot ng kupas na saya ang dahan-dahang lumapit sa kanya. Ang kanyang mga hakbang ay tila walang tunog sa ibabaw ng lumang semento ng simbahan. Ang bawat kulubot sa kanyang mukha ay tila isang mapa ng mga lihim na matagal nang ibinaon. Doktora Faye, ang paos na boses ng matanda ay tila isang multo mula sa nakaraan. Napatingala si Faye. Lola Basyang, opo iha. Ako ang dating mayordoma ng mga ilustre bago ako pinalayas ni Senyora Consuela dahil sa mga bagay na nakita ko ang sabi ng matanda habang dahan-dahang umuupo sa tabi ni Faye. Inabot niya ang isang maliit at lumang digital recorder na nakabalot sa isang basahan. Ito ang hindi nila nakuha sa akin. Dito nakatago ang usapan ni na Senyora Consuela at Dario noong gabing balaki nilang painumin ng maling gamot ang matanda para isisi sa'yo. Nanginig ang mga kamay ni Faye habang hinahawakan ng recorder. Bakit na yun lang, Lola? Bakit hinayaan niyo munang mawala ang lahat sa akin? Dahil natatakot ako, Faye. Alam mo kung gaano kalakas si Ignacio. Pero nang makita kita sa balita, nang makita ko ang sakit sa iyong mga mata, nalaman kong hindi ko na kayang manahimik. Ang hustisya ay hindi natutulog, Doktora. Minsan, hinihintay lang nito ang tamang sandali para gumising. Bago pa makasagot si Faye, isang familiar na boses ang pumutol sa usapan. Faye, huwag mong kuhanin yan si Esteban. Humahangos siya palapit. Ang kanyang mga mata ay puno ng babala. Ang kanyang barong ay gulo-gulo, tila ba galing siya sa isang matinding habulan. Humarap si Faye sa kanya, ang recorder ay mahigpit na nakakulong sa kanyang palad. Bakit, Esteban? Dahil ba ang recorder na ito ang magpapabagsak sa tatay mo? Dahil ba natatakot kang mabunyag na pati ikaw ay bahagi ng palabas na ito, hindi sa ganun Faye may mga tauhan ni Ignacio sa labas? Bitag ito, pinagamit nila si Lola Bas, yang para lumabas ka ang sigaw. Ni Esteban ang kanyang boses ay nanginginig sa takot para sa kaligtasan ni Faye. Isang mapait na tawa ang kumawala kay Faye. Bitag ang buong buhay ko, sa piling ng mga ilustre, ay isang bitag, Esteban, ang pagkakaibigan namin ni Marietta, ay isang bitag ang pagtitiwala ko sa iyo, ay isang bitag. Ano pa ba ang mawawala sa akin? Tumayo si Faye, ang kanyang tindig ay puno ng awtoridad na hindi pa nakikita ni Esteban noon. Ang kanyang mga mata ay wala ng bahid ng luha. Tanging ang malamig na apoy ng paghihiganti ang nagniningas doon. Faye, please. Let me handle this. Ibigay mo sa akin ang recorder. Protektahan natin ito sa tamang paraan. Pagsusumamo ni Esteban, dahan-dahang lumalapit habang ang kanyang mga kamay ay nakabukas, tila nagpapakita na wala siyang armas. Proteksyon untag ni Faye ang kanyang boses ay kasing talim ng scalpel. Ang tanging paraan para maprotektahan ang sarili ko ay ang tapusin ang lahat ng ito sa sarili kong mga kamay. Kung kailangang dumanak ang luha ng pamilya mo at ng mga ilustre para sa bawat patak ng dugo ng anak ko, hinding-hindi ako mag-aalinlangan. Biglang ang katahimikan ng simbahan ay nabasag nang pumasok ang tatlong lalaking nakaitim. Ang kanilang mga mata ay nakatuon kay Lola Ba, siyang at sa recorder na hawak ni Faye. Hindi sila gumagawa ng ingay, ngunit ang talim ng kanilang mga titig ay sapat na upang malaman ang kanilang masamang balak. Ibigay mo ang gamit na yan, Doktora, at pakapayagan ka pa naming makauwi ng buo, sabi ng isa sa mga lalaki. Ang kanyang kamay ay dahan-dahang bumubunot ng isang bagay mula sa kanyang likuran. Humarang si Esteban sa harap ni Faye, ang kanyang likod ay nagsilbing kalasag. Sa ibabaw muna ng bangkay ko, bago niyo siya mahawakan.
Tumingin si Faye sa likod ni Esteban, pagkatapos ay sa recorder at huli sa krus na nasa dambana. Sa sandaling iyon, ang huling bahagi ng Martyr Faye ay tuluyan ng pumanaw. Ang babaeng nakatayo doon ngayon ay handa ng sumabak sa digmaan, kahit ang kapalit ay ang kanyang sariling kaluluwa. Esteban, bulong ni Faye, ang kanyang boses ay malamig at walang emosyon. Huwag kang mamatay dito. Dahil gusto kong ikaw ang makasaksi kung paano ko wawasakin ang lahat ng pinapahalagahan ng tatay mo. Sa isang mabilis na pagkilos, hinila ni Faye si Lola Basha, yung patungo sa isang lihim na lagusan sa gilid ng altar na tanging mga nakakaalam lang sa simbahan ang nakakabatid. Iniwan niya si Esteban na nakikipagbuno sa mga lalaki, ang tunog ng kalampag ng mga bangko, at ang sigawan ay nagsimulang punan ang sagradong lugar. Habang tumatakbo si Faye sa dilim, ang tanging naririnig niya ay ang sarili niyang paghinga at ang boses ni Lola Bas, siyang natila isang panalangin sa likuran niya. Hindi siya lilingon, hindi siya hihinto. Dahil sa dulo ng madilim na pasilyong ito, naghihintay ang unang hakbang ng kanyang pagbangon. Ngunit ang hindi alam ni Faye, ang recorder na hawak niya ay may isa pang lihim na hindi nabanggit ni Lola Bas, yang isang lihim na mag-uugnay sa kanyang sariling ama sa trahedya ng mga ilustre. Sino nga ba ang tunay na nagkasala? At gaano kalalim ang sugat na kayang tiisin ng isang ina? Bago siya tuluyang maging halimaw, mahalin mo siya, Esteban. Paibigin mo siya hanggang sa hindi na niya kayang huminga ng wala ka. At kapag nakuha mo na ang tiwala niya dun natin, sisimulan ang tunay na pagbawi sa lahat ng ninakaw na mga San Victores sa atin. Ang boses ni Ignacio sa loob ng recorder ay tila isang malamig na haplos ng kamatayan sa pandinig ni Faye. Nakaupo siya sa sahig ng isang madilim at abandonadong apartment. Ang tanging liwanag ay mula sa maliit na screen ng recorder. Ang bawat salita ng kanyang kaaway ay tila isang operasyon sa kanyang puso na walang anesthesia. Masakit, direkta at nakamamatay. Dahan-dahang binitiwan ni Faye ang recorder. Ang kanyang mga kamay na dati ay kilala sa pagiging pinakamatatag na kamay ng isang siruhano sa buong Maynila ay nanginginig na ngayon na tila mga tuyong dahon sa gitna ng bagyo. Hindi niya maramdaman ang lamig ng semento. Ang tanging nararamdaman niya ay ang unti-unting pagkadurog ng huling piraso ng kanyang pagkatao na marunong pa ring magtiwala. Isang laro lang pala ang lahat, bulong ni Faye sa katahimikan. Ang kanyang boses ay paos tila galing sa ilalim ng hukay. Ang bawat paglitas mo sa akin, Esteban, ang bawat paghawak mo sa kamay ko, bahagi lang ng plano ng tatay mo. Naramdaman niya ang isang pamilyar na sikip sa kanyang dibdib. Hindi ito ang sakit ng isang martir. Ito ang lason ng isang babaeng wala nang ititira para sa pag-ibig. Naalala niya ang bawat sulyap ni Esteban, ang bawat salitang binitawan nito para humapit siya sa pag-asa. Ngayon, ang mga alaalang yon ay tila mga bubog na lumalaslas sa kanyang kaluluwa. Biglang bumukas ang pinto ng apartment. Ang liwanag mula sa pasilyo ay nagpakita ng isang silweta ng lalaking pagod sugatan at may mga bahid ng dugo sa kanyang barong. Si Esteban. Ang kanyang paghinga ay mabilis, ang kanyang mga mata ay naghahanap kay Faye sa dilim. Faye, salamat sa Diyos, ligtas ka, sabi ni Esteban. Ang kanyang boses ay puno ng relief habang dahan-dahang lumalapit. Nakaligtas ako sa mga tauhan ni Ignacio. Kailangan na nating umalis dito. Hindi na ligtas. Huwag kang lalapit. Ang boses ni Faye ay kasing lamig ng yelo na nagpatigil sa mundo ni Esteban. Dahan-dahang tumayo si Faye, ang recorder ay mahigpit niyang hawak sa kanyang tabi. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng kuryosidad at takot, ngayon ay blanko na tila isang pader na hindi matitibag. Faye, anong problema? Tanong ni Esteban. Pilit na iniinda ang sakit ng kanyang mga galos. I'm here to protect you. Alam mong hinding-hindi kita sasaktan? Protect me, isang... Mapait na tawa ang kumawala kay Faye. Isang tawang puno ng pang-uuyam. O baka naman i-monitor ako. Siguraduhin na nahulog na ako sa bitag niyo ni Ignacio. Tell me, Esteban, ilang porsyento ng pag-ibig mo ang script na isinulat ng tatay mo? Napatigil si Esteban. Ang kanyang muka ay nawala ng kulay ng makita, ang recorder sa kamay ni Faye.
Ang katotohanang pilit niyang itinatago ay naroon na naglalaro sa pagitan nila na tila isang lason na walang lunas. Makinig ka, Faye. Nung una, totoo inutusan ako ni Papa ang pag-amin ni Esteban a kanyang boses ay nanginginig sa pagsisisi. But I fell in love with you. Hindi ko na sinunod ang plano niya. I was trying to save you from him, from the Ilustres, even from your own past. Ang pag-ibig na nagsimula sa kasinungalingan ay hindi kailanman magiging totoo. Esteban, ang tugon ni Faye habang dahan-dahang lumalakad palapit sa lalaki. Huminto siya ng ilang pulgada lang ang layo sapat na para maamoy ang halong amoy ng bakal at pawis ni Esteban. Ginamit mo ang pinakamahina kong bahagi, ang pangangailangan kong maligtas, pero nakalimutan niyo yata. Isa akong doktor. At ang unang itinuturo sa amin ay ang tanggalin ang bahaging bulok na para hindi na kumalat ang lason. Dahan-dahang itinaas ni Faye ang kanyang kamay at hinawakan ang sugatang pisngi ni Esteban. Sa isang sandali, tila bumalik ang init ng kanilang ugnayan. Ngunit bago pa man makapikit si Esteban sa haplos, idiniin ni Faye ang kanyang kuko sa sugat nito. Mula ngayon, Esteban, ikaw at ang tatay mo ay mga pasyente ko. Lalang bulong ni Faye sa kanyang tainga. Ang kanyang hininga ay mainit, ngunit ang mga salita ay puno ng yelo. At tinitiyak ko sa iyo, ang operasyong gagawin ko sa inyo ay walang anesthesia. Mararamdaman niyo ang bawat hiwa ng pagkawala ng lahat ng pinapahalagahan ninyo. Itinulak ni Faye si Esteban palayo. Ang lalaki ay napasandal sa pader, ang sakit ng kanyang mga sugat sa katawan ay wala pa sa kalahati ng sakit na naramdaman niya sa pagtatakwil ni Faye. Faye, please, don't do this alone. Ignacio is dangerous, pagsusumamo ni Esteban habang pinapanood si Faye na naglalakad patungo sa pinto. Hindi lumingon si Faye. Sa kanyang isipan, ang bawat hakbang ay isang paglibing sa nakaraan. Ang huling nakita ni Esteban ay ang malamig na sulyap ni Faye bago tuluyang isara ang pinto, iniwan siya sa dilim ng sarili niyang mga kasalanan. Habang naglalakad si Faye sa ilalim ng mga ilaw ng kalsada, muli niyang binuksan ang recorder. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ang boses ni Ignacio ang pinatugtog niya. May isang file sa dulo na hindi niya napansin kanina, isang voice memo na may petsang 5 taon na ang nakalilipas. Ang boses sa recording ay ang boses ng kanyang ama, si Don Mateo San Victores, na nakikipag-usap sa isang tao tungkol sa pagpapakasal ni Faye kay Dario. Hayaan niyo siyang magdusa sa piling ng mga ilustre, ang sabi ni Don Mateo sa recording. Kailangan niyang maranasan ng impyerno para mapilitan siyang bumalik sa akin at tanggapin ang kanyang tadhana bilang tagapagmana ng San Victores. Ang sakit ang magtuturo sa kanya na walang ibang mahalaga kundi ang kapangyarihan. Napatigil si Faye sa gitna ng bangketa. Ang recorder ay dahan-dahang nadulas sa kanyang kamay at tumama sa semento, ngunit hindi ito nabasag. Ang bawat tao sa kanyang buhay, ang kanyang asawa, ang kanyang kaibigan, ang kanyang manliligaw, at pati ang kanyang saril-ama, ay itinuring lang siyang isang piraso sa isang laro ng chess. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot kay Faye, habang ang mga sasakyan ay mabilis na dumadaan sa kanyang paligid. Ang tanging naririnig niya ay ang mabilis na tibok ng kanyang sariling puso, ang puso ng isang babaeng wala ng pamilya, wala ng kaibigan, at wala ng iniwan, kundi ang isang malamig na planong wawasak sa bawat taong nagtangkang maglaro sa kanyang buhay. Sino ang unang luluha sa pagbangon ng tunay na Faye San Victores? At ano ang kapalit ng kapangyarihang nakuha mula sa matinding pighati? Ituring mo itong isang transaksyon, Papa. Walang damdamin, walang ugnayan ng dugo. Mga numero lamang sa ibabaw ng papel ang mahalaga sa pagitan nating dalawa. Ang boses ni Faye ay kasing lamig ng bakal na instrumento sa loob ng isang operating room. Nakatayo siya sa harap ng dambuhalang mesa ni Don Mateo San Victores, ang lalaking nag-akalang kaya niyang manipulahin ang tadhana ng sariling anak sa ngalan ng kapangyarihan. Wala nang bakas ng pagmamahal sa mga mata ni Faye. Ang tanging naroon ay ang refleksyon ng isang babaeng natutong maging yelo sa gitna ng nag-aapoy na pagtataksil. Dahan-dahang ibinaba ni Faye ang kanyang pluma, matapos lagdaan ang mga dokumentong nagtatalaga sa kanya bilang Chief Strategic Consultant ng San Victores Group.
Habang ginagawa ito, suot niya ang mamahaling relo na regalo ng kanyang ama nung siya ay graduate bilang doktor, isang simbolo ng pagmamalaki na ngayon ay tila isang kadena na pilit niyang pinuputol. Ang merienda sa gilid ng mesa, ang paborito niyang kakanin, na ipinahanda ng ama, ay nanatiling hindi nagagalaw, lumalamig sa ilalim ng aircon. Kasing lamig ng ugnayan nilang dalawa. Faye anak, ginawa ko lang yon para maging matatag ka, ang paos na paliwanag ni Don Mateo. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang inaabot ang mga nilagdaang papel. Kailangan mong malaman kung gaano kalupit ang mundo bago mo ito mapunuan ng iyong pagiging San Victores. At nagtagumpay ka, Papa, ang sagot ni Faye. Hindi man lang tinitingnan ang matanda. Tinuruan mo akong huwag magtiwala kahit sa sarili kong dugo. Kaya ngayon ibibigay ko sa iyo ang gusto mo. Gagamitin ko ang apelidong ito para ibaon ang mga ilustre. At pati na rin ang sinumang hahadlang sa akin. Naramdaman ni Faye ang isang malalim na kawalan sa kanyang dibdib. Ang bahagi ng kanyang puso na marunong pa ring magmahal ay tila dumaan sa isang masakit na operasyon kung saan tinanggal ang bawat himaymay ng emosyon ng walang anesthesia. Ang bawat tibok nito ay hindi na nagdadala ng buhay, kundi isang ritmo ng paghihiganti na dahan-dahang lumalamon sa kanyang kaluluwa. Sa mundong binuo ng mga kasinungalingan, kailangan bang maging mas malaking kasinungalingan ang katotohanan upang manalo? Pagkalipas ng ilang oras sa loob ng isang pribadong kwarto sa isang maranyang restaurant sa Makati, hinarap ni Faye ang mortal na kaaway ng kanyang ama, si Ignacio. Isang karangalan na makaharap ang kaisa-isang tagapagmana ng mga San Victores. Ang bati ni Ignacio, ang kanyang mapanuring mga mata ay tila sinusukat ang bawat pulgada ng pagkatao ni Faye. Balita ko ay ikaw na ang humahawak sa mga problemadong assets ng inyong kumpanya. At kasama na doon ang mga utang ng mga ilustre. Business is business. Don Ignacio, ang diretsong sagot ni Faye habang dahan-dahang inilalapag ang isang folder sa ibabaw ng mesa. Alam ko na matagal mo nang gustong makuha ang mga lupain ng mga ilustre na kasaluki yung nasa ilalim ng foreclosure ng aming bangko. Narito ako para alukin ka ng isang deal. Isang joint venture kung saan ikaw ang magiging pangunahing shareholder, kapalit ng pag-ako mo sa lahat ng kanilang utang. Isang mapanuyang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Ignacio. At bakit mo gagawin yon? Hindi ba't asawa mo si Dario, ex-husband pagtatama ni Faye ang kanyang boses, ay hindi nanginig? At sa negosyo, walang puwang ang nakaraan. Gusto ko lang siguraduhin na ang mga ilustre ay mapupunta sa kamay ng isang taong marunong mag-alaga sa kanila. At alam kong ikaw ang pinakamagaling pagdating sa bagay na yon. Habang binabasa ni Ignacio ang kontrata, pumasok si Esteban sa silid. Nagtama ang kanilang mga mata ni Faye. May sugat pa rin sa kilay ni Esteban mula sa kaguluhan sa simbahan, at ang kanyang titig ay puno ng pagsusumamo at guilt. Ngunit tinalikuran siya ni Faye. Itinutuon ng pansin kay Ignacio na ngayon ay kumuha na ng pluma. Hindi alam ni Ignacio na ang kontratang pinipirmahan niya ay naglalaman ng mga hidden clauses, isang matalinong bitag na inihanda ni Faye gamit ang kanyang kaalamang medical at legal. Ang mga assets na inaakala ni Ignacio na makukuha niya ay puno ng mga toxic liabilities at mga kasong legal na sadyang itinago ni Faye sa ilalim ng mga technical na salita. Sa sandaling lumagda si Ignacio, hindi niya nakukuha ang kayamanan ng mga ilustre. Sa halip, itinatali niya ang sarili niyang kumpanya sa isang lumulubog na barko. Dan sabi ni Ignacio, habang ibinibigay ang nilagdaang papel kay Faye. Mukhang mas matalas ka pa sa tatay mo, Faye. Mas marami lang akong natutunan sa sakit, Don Ignacio. Ang huling sabi ni Faye bago tumayo. Paglabas ni Faye sa restaurant, mabilis siyang sinundan ni Esteban. Faye, sandali. Alam kong galit ka pero wag mong gawin ito. Mapanganib ang pinapasok mo. My father, he will find out. Kapag nalaman niya na niloloko mo siya sa kontratang yan, hindi siya mag-aalinlangan na saktan ka. Humarap si Faye sa kanya, ang kanyang mukha ay tila isang maskara ng kapangyarihan. Let him try, Esteban. At ikaw don't act like you care. Every time you look at me, all I see is the script your father wrote for you. Kung gusto mo talagang tumulong, manatili ka sa tabi ng tatay mo. Gusto kong ikaw ang una makakita kapag nagsimula ng gumuho ang mundo niya. Sumakay si Faye, sa kanyang sasakyan iniwan si Esteban, na nakatayo sa ilalim ng mga ilaw ng lungsod.
Habang umaandar ang sasakyan, kinuha ni Faye ang kanyang tilpo at nagpadala ng isang mensahe sa isang hindi kilalang numero. The bait is taken. Start the liquidations. I want the Ilustres out of the house by Friday. Habang nakatingin sa labas ng bintana, nakita ni Faye ang isang billboard ng isang masayang pamilya. Isang matalim na kirot ang gumuhit sa kanyang puso, isang paalala ng anak na nawala sa kanya. Pinikit niya ang kanyang mga mata at hinawakan ang kanyang puson. Sa dilim ng sasakyan, isang tanong ang hindi niya maiwasang maisip sa pagtatapos ng larong ito. Kapag wala na siyang kaaway, may matitira pa ba sa Faye na marunong magmahal? O habang buhay na siyang magiging biktima ng sarili niyang tagumpay, isang notification ang tumunog sa kanyang telpono. Isang video clip mula kay Lola Basyang. Ngunit hindi ito tungkol kay Consuela. Ito ay isang kuha ng isang sementadong pader sa loob ng lumang mansyon ng mga ilustre kung saan may isang pang-alang nakaukit ng palihim isang pangalan na magbubukas sa isa pang pinto ng impyer no sa buhay ni Faye. Palabas na wala na kayong karapatang manatili sa pamamahay na ito, Alin. Sulod sa batas ang mansyong ito ay pag-aari na ng San Victoris Group. Ang boses ng sheriff ay tila isang malakas na hatol na dumudurog sa natitirang dignidad ng mga ilustre. Sa gitna ng sala kung saan dati ay nagaganap ang mga marang, yang handaan ngayon ay nagkalat ang mga karton at balot na kagamitan. Ang bawat hakbang ng mga tauhan ng bangko na nagdidikit ng foreclosed signs sa mga pader ay tila mga sampal sa mukha ni Dario. Si Dario ay nakaupo sa sahig. Gulo-gulo ang buhok at amoy alak. Habang pilit na kinakapit ang kanyang mga kamay sa isang bote ng mamahaling whiskey na hindi na niya kayang bayaran. Sa tabi niya si Senyora Consuela ay nakaupo sa isang wheelchair. Ang kalahati ng kanyang mukha ay paralisado dahil sa stroke at ang kanyang mga mata ay puno ng takot at hindi maipahayag na pagsisisi. Ang dating reyna ng mansyon ay isa na ngayong bilanggo ng sarili niyang katawan. Maalis na tayo. Wala na tayong mapupuntahan ang paos na iyak ni Dario. Si Carmela, tinangay niya lahat ng pera sa vault. Wala na siyang iniwan kahit barya. Walang naisagot si Consuela, kundi isang mahinang ungol. Ang kanyang nanginginig na kamay ay pilit na inaabot ang krus sa kanyang leeg, ngunit kahit ang kanyang pananampalataya ay tila tinalikuran na siya. Sa sandaling iyon isang marang, yang itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa harap ng gate. Bumukas ang pinto at lumabas ang isang babaeng, nakasuot ng itim na dress, may suot na dambuhalang shades at may aura ng kapangyariang hindi matitibag. Dahan-dahan siyang naglakad papasok sa mansyon. Ang tunog ng kanyang high heels sa marmol na sahig ay tila isang martsa ng kamatayan. Sino ka? Anong? Kailangan mo sigaw ni Dario, pilit na tumatayo, kahit nanginginig ang mga binti. Dahan-dahang tinanggal ng babae ang kanyang shades. Ang mga mata ni Dario ay nanlaki ang bote ng whiskey, ay nadulas sa kanyang kamay at nabasag ang likido ay humalo sa alikabok ng sahig. Faye ang bulong ni Dario, ang kanyang boses ay puno ng kilabot. Buhay ako, Dario. Pero ang Faye na kilala mo? Ang Faye na itinulak niya sa putikan 5 taon na ang nakalilipas? Yon ang pinatay ninyo, ang malamig na sagot ni Faye. Huminto siya sa harap ni Consuela at tinitigan ang matanda ng walang anumang emosyon. Kumusta ang pakiramdam, Mama Masarap? Ba ang lasa ng karma? Sinubukan ni Consuela na magsalita, ngunit tanging laway lang ang lumabas sa kanyang bibig. Ang takot sa kanyang mga mata ay sapat na kabayaran para sa bawat gabing pinaiyak niya si Faye. Faye, please, patawarin mo kami. Magmakaawa ka sa tatay mo, huwag niyo kaming palayasin pagsusuma mo. Ni Dario lumuhod siya sa harap ni Faye at pilit na hinahawakan ang laylayan ng damit nito. Huwag mo akong hawakan ng maruming kamay mo. Dario ang bulyaw ni Faye sabay sipa sa kamay ng lalaki. Ang kapatawaran ay para sa mga taong marunong magsisi. Ang sa inyo ito ay panininggil lamang. Iniwan ni Faye ang mag-ina sa gitna ng kaguluhan at dahan-dahang naglakad patungo sa isang lihim na sulok sa likod ng malaking hagdanan, ang lugar na ipinakita sa video ni Lola Basyang. Gamit ang isang maliit na flashlight, hinanap niya ang pader na natatakpan ng lumang wallpaper. Nang punitin niya ito, tumambad sa kanyang isang ukit sa semento na tila ginawa gamit ang isang matulis na bagay.
Sofia Ignacio, Walang Hanggan. Oktubre 15, 1990. Naramdaman ni Faye ang panlalamig ng kanyang buong katawan. Ang petsang yon ay 9 na buwan bago siya isilang. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay nanginig sa katotohanang dahan-dahang nabubuo sa kanyang isipan. Ang ugnayan ng kanyang ina at ni Ignacio ay hindi lamang isang simpleng nakaraan. Ito ay isang lihim na maaaring bumago sa lahat ng kanyang pinaniniwalaan tungkol sa kanyang pagkakakilanlan. Faye, nahanap mo na ba ang hinahanap mo? Ang boses ni Esteban ay nanggaling sa likuran niya. Nakatayo ang abogado sa dilim, ang kanyang mukha ay puno ng pighati. Humarap si Faye sa kanya, ang kanyang mga mata ay naniningkil sa galit. Alam mo ba ito, Esteban? Alam mo ba na ang nanay ko at ang tatay mo ay may ganitong lihim na baka kaya mo ako nilapitan ay dahil sa ugnayang ito? Hindi ko alam ang tungkol sa ukit na yan. Faye ang matapat na sagot ni Esteban. Pero alam ko na si Ignacio ay hindi titigil hanggat hindi kanya nakukuha. Hindi bilang kaaway, kundi bilang isang bagay na pag-aari niya. Isang malakas na kulog ang umalingaw-ngaw sa labas, kasabay ng muling pagbuhos ng ulan. Sa gitna ng gumigibang mansyon ng mga ilustre, habang ang mga gamit ay isa-isang inilalabas na ramdaman ni Faye na ang kanyang paghihiganti ay tila naging isang dambuhalang labirinto. Sino nga ba ang tunay niyang ama? At ano ang gagawin niya kung ang taong kailangan niyang pabagsakin ay ang taong may hawak ng susi sa kanyang tunay na pagkatao? Sa labas, habang isinasakay si Consuela sa isang ambulance para dalhin sa isang pampublikong ward, lumingon si Dario kay Faye sa huling pagkakataon. Hinding-hindi ka magiging masaya, Faye. Ang dugong nananalaytay sa'yo ay kasing dumiri ng sa amin. Hindi sumagot si Faye. Pinanood niya ang pag-alis ng sasakyan habang ang ulan ay dahan-dahang binubura ang mga bakas na mga ilustre sa lupang iyon. Ngunit sa kanyang palad, mahigpit niyang hawak ang isang piraso ng wallpaper na may ukit ng pangalan ng kanyang ina. Ang digmaan ay hindi pa tapos. Sa katunayan, ang pinakamasakit na bahagi ay kasisimula pa lamang. Anak mo ba talaga ako, Papa? O isa lang akong premyo na ninakaw mo? Mula kay Ignacio San Jose, 30 taon na ang nakalilipas. Ang tanong na iyon ni Faye ay tila isang palasong tumagos sa katahimikan ng study room ni Don Mateo. Ang amoy ng lumang libro at mamahaling tabako sa silid ay biglang naging nakakasakal. Nakatayo si Faye sa gitna ng silid, ang piraso ng wallpaper na may ukit ng pangalan ng kanyang ina ay mahigpit niyang hawak, tila ito na lamang ang tanging ebidensya ng kanyang pagkatao. Dahan-dahang lumingon si Don Mateo mula sa kanyang malaking silya. Ang liwanag ng lampara ay nagpapakita ng bawat kulubot sa kanyang mukha. Mga guhit na hindi lamang likha ng katandaan, kundi ng mga lihim na pilit niyang itinago sa ilalim ng kanyang kapangyarihan. Hindi siya sumagot agad. Sa halip, dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang baso ng alak. Ang tunog ng kristal sa ibabaw ng mesa ay tila isang huling hininga sa loob ng silid. Ang dugo ay hindi laging basehan ng pagiging magulang, Faye, ang mahinang tugon ni Don Mateo. Ang kanyang boses ay walang pagsisisi, tila ba binabasa lamang niya ang isang ulat ng kumpanya? Pinalaki kita bilang isang San Victores. Ibinigay ko sa iyo ang lahat ng kailangan mo para maging reyna. Hindi ba sapat yon? Naramdaman ni Faye ang isang malakas na pang-inginig na nagsisimula sa kanyang mga daliri hanggang sa kanyang buong pagkatao. Ang kanyang puso ay tila isang basong unti-unting pumuputok dahil sa sobrang init. Ang lalaking itinuring niyang bayani, ang lalaking hininga niya ng tawad dahil sa pagpili kay Dario ay ang siya palang arkitekto ng kanyang unang pagkakakulong. Hindi sapat ang pera para pambayad sa katotohanang ginawa mo akong kasangkapan sa galit mo kay Ignacio, ang bulyaw ni Faye. Isang luha ang gumulong sa kanyang pisngi, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa matinding pagkadiri. Kinuha mo ako sa nanay ko, kinuha mo ang pagkakataon kong makilala ang tunay kong ama para lang masaktan siya. Ginawa ko yon para protektahan ka. Tumayo si Don Mateo, ang kanyang awtoridad ay tila isang naghihingalong apoy. Si Ignacio ay isang demonyo. Faye,
Kung napunta ka sa kanya, hindi ka magiging doktor, hindi ka magiging marangal. Magiging basura ka lang na tulad niya. At anong ginawa mo sa akin ang malamig na tanong ni Faye? Hinayaan mo ako mabulok sa piling ng mga ilustre. Pinanood mo akong saktan, hiyain at mawala ng anak. Lahat para lang magising ang dugo ng isang San Victores sa akin. Papa, ikaw ang tunay na demonyo rito. Dahan-dahang lumakad si Faye patungo sa pinto. Ngunit bago siya makalabas, isang katulong ang humahangos na pumasok. Don Mateo, si Don Ignacio po, nasa labas ng gate. Kasama po ang mga abogado niya at isang medical team. Napatigil si Faye. Ang kanyang puso ay tumibok ng napakabilis na tila gusto nitong kumawala sa kanyang dibdib. Lumingon siya sa bintana at nakita ang mga ilaw ng mga sasakyan sa labas. Nakatayo dun si Ignacio, suot ang isang puting Amerika at tila bahanda ng bawiin ang isang bagay na matagal nang nawala sa kanya. Pumasok si Ignacio sa loob ng mansyon nang walang pasintabi. Ang bawat hakbang niya sa marmol na sahig ay puno ng katiyakan. Huminto siya sa harap ni Faye at sa unang pagkakataon nakita ni Faye ang isang emosyong hindi niya inakalang makikita sa isang halimaw ang pangungulila. Felicidad? Ang bulong ni Ignacio, ang boses niya ay nanginginig. 30 taon kong hinanap ang katotohanan. Akala ko ay namatay kayo ng nanay mo sa aksidente. Pero eto ka, buhay na buhay at may mga mata ng iyong ina. Inabot ni Ignacio ang isang envelope kay Faye. Hindi mo kailangang maniwala sa salita ko. Narito ang resulta ng DNA test na ginawa natin gamit ang sampol ng buhok mo na nakuha ni Esteban. Ikaw ay isang San Jose, Faye. Ikaw ang aking anak. Naramdaman ni Faye ang bigat ng envelope sa kanyang kamay. Ang bawat hininga niya ay tila may kasamang bubog. Tumingin siya kay Esteban na nakatayo sa likod ni Ignacio. Ang abogado ay nakayuko, hindi makatingin ng diretsyo. Kasama ka ba rito, Esteban? Tanong ni Faye, ang boses niya ay halos hindi marinig. Alam mo ba na kapatid mo ako? Hindi tayo magkadu. Faye ang sagot ni Esteban. Ang kanyang mga mata ay puno ng pighati. Si Ignacio, hindi niya tunay na anak ang mga nauna niyang kinilala. Ikaw lang, Faye. Ikaw lang ang tunay na tagapagmana ng San Jose. Isang matalim na tawa ang kumawala sa mga labi ni Faye. Isang tawang puno ng pait na tila nanggagaling sa kailaliman ng impyerno. Nakatayo siya sa gitna ng dalawang makapangyarihang lalaki na kapwa nagnanais na ariin ang kanyang buhay, ang kanyang danggal at ang kanyang kinabukasan. Ang galing ninyo, sabi ni Faye, habang dahan-dahang pinupunit ang DNA results nang hindi man lang binabasa. Ang mga piraso ng papel ay dahan-dahang nalaglag sa sahig, tila mga puting talulot ng bulaklak sa isang burol. Inakala ninyong dahil sa ugnayan ng dugo ay susunod ako sa inyo. Inakala ninyong dahil sa katotohanan ito ay makakalimutan ko ang lahat ng sakit. Humarap siya kay Don Mateo, pagkatapos ay kay Ignacio. Mula sa sandaling ito, wala akong ama. Wala akong apel, idong San Victores. At mas lalong wala akong apel, idong San Jose. Ako si Faye. Isang babaeng pinatay ninyong lahat. Ngunit nagawang bumangon ng mag-isa. Kinuha ni Faye ang kanyang susi ng sasakyan at ang kanyang bag. Iwanan ninyo ang mansyong ito. Iwanan ninyo ang buhay ko. Dahil kung hindi tinitiyak ko sa inyo, ang susunod na operasyong gagawin ko ay ang pagputol sa bawat ugat ng kapangyarihan ninyong dalawa. Habang naglalakad si Faye palabas ng mansyon ng ulan, ay muling bumuhos ng malakas. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya nanginginig. Ang bawat patak ng ulan ay tila naglilinis sa kanyang pagkatao mula sa dumi ng mga lihim ng nakaraan. Ngunit sa gitna ng kanyang pag-alis, isang tawag mula sa ospital ang natanggap niya. Doktora Faye, si Marieta po. Isinugod siya rito. Nag-overdose po siya at ang huling salitang binanggit niya bago mawala ng malay ay ang pangalan ninyo at ang tungkol sa isang sanggol na buhay. Napatigas si Faye sa pag-apak sa brake ng kanyang sasakyan. Ang sanggol buhay, saan nagtatapos ang kasinungalingan? At kailan ba talaga magsisimula ang tunay na kapayapaan? Para sa isang pusong pagod na sa pakikidigma. Mamatay na ako, Faye.
pero hindi ko kayang dalhin ang lihim na ito sa hukay. Buhay ang anak mo. Buhay ang apo ng mga San Victores. Ang boses ni Marietta ay isang mahinang kalasing ng hangin. Naghihingalo sa loob ng intensive care unit. Ang amoy ng antiseptic at ang malamig na liwanag ng mga monitor ay tila nagpapatingkad sa putla ng kanyang mukha. Ang bawat mabilis na pag-ugong ng makinang sumusukat sa kanyang tibok ng puso ay tila isang timer na nagbibilang ng natitirang sandali ng kanyang buhay. Nakatayo si Faye. Sa tabi ng kama ang kanyang puting coat ay tila isang mabigat na balute. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa gilid ng kanyang ita. Pilit na pinipigilan ang pang-inginig na gustong magpabagsak sa kanya. Bilang isang doktor, alam niyang malubha ang lagay ng kaibigang nagtaksil sa kanya. Ngunit bilang isang ina, ang bawat salitang lumalabas sa bibig ni Marietta ay tila mga kislap ng kuryenteng bumubuhay sa isang pusong matagal nang itinuring na patay. Huwag kang magbiro ng ganyan, Marietta. Ang bulong ni Faye, ang kanyang boses, ay basag at puno ng takot. Nakita ko ang dugo. Naramdaman ko ang kawalan. Paanong mabubuhay ang isang sanggol na itinapon sa gitna ng bagyo? Isang luha ang gumulong mula sa mga mata ni Marietta, humahalo sa plastic mask na nagbibigay sa kanya ng oxygen. Maling akala ang lahat, Faye. Ang dugong nakita mo ay hindi lahat sa'yo. Sinadya nilang ipakita yon para mawalan ka ng pag-asa. Kinuha ni Ignacio ang bata. Ginamit niya ang kapangyarihan niya para ilipat ang sanggol sa isang pribadong pasilidad bago ka pa magising sa ospital. Naramdaman ni Faye ang pagguho ng mundo sa kanyang paanan. Ang bawat gabi ng kanyang pagluluksa, ang bawat luha na inalay niya sa isang libingang walang laman ay isa palang malaking panloloko. Ang kanyang anak ang munting buhay na pinang-arap niya mayakap ay kasalukuyang nasa kamay ng halimaw na nagngangalang Ignacio. Nasaan siya ang bulyaw ni Faye? Hindi na inaalala ang katahimikan ng ICU. Nasaan ang anak ko, Marietta? Ngunit ang mga mata ni Marietta ay dahan-dahang tumirik. Ang mahabang tunog ng flatline sa monitor ay tila isang huling hininga na nagdala sa katarungan patungo sa kadiliman. Dumating ang mga nurse at doktor, pilit na ibinabalik ang buhay sa babaeng may hawak ng susi sa kaligayahan ni Faye. Ngunit alam ni Faye na huli na ang lahat. Lulugo-lugong lumabas si Faye sa silid, ang kanyang paningin ay malabo dahil sa mga luhang hindi na niya kayang pigilan. Sa labas ng pinto, nakatayo si Esteban. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala at ang kanyang mga kamay ay handang sumalo kay Faye sa sandaling bumagsak ito. Totoo ba, Esteban, ang tanong ni Faye habang nakasandal sa malamig na pader ng pasilyo? Alam mo ba na buhay ang anak ko na, ang tatay mo ang kumuha sa kanya? Hindi agad nakasagot si Esteban. Ang kanyang katahimikan ay tila isang matalim na kutsilyong muling humiwa sa sugat ni Faye. Dahan-dahan niyang iniyuko ang kanyang ulo, ang kanyang mga balikat ay bumagsak sa bigat ng katotohanan. Narinig ko ang mga bulong-bulungan sa opisina ni Papa Faye, ang paos na pag-amin ni Esteban. Pero ayaw kong maniwala, ayaw kong isipin na ganoon kasama ang taong nagbigay sa akin ng pangalan. Sinubuan kong hanapin ang bata, pero masyadong malalim ang pagkakabaon ng mga dokumento. Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisingi ni Esteban. Ang tunog nito ay umalingaw-ngaw sa tahimik na pasilyo ng ospital. Sinungaling ang sigaw ni Faye, ang kanyang galit ay tila isang apoy na nagnanais sumunog sa lahat ng nasa paligid niya. Alam mo, pero hinayaan mo akong umiyak gabi-gabi. Hinayaan mo akong isipin na wala na ang anak ko habang ikaw ay nagpapanggap na tagapagligtas ko. Patawad, Faye. Gagawin ko ang lahat para mahanap siya. Tinitiyak ko sa iyo ibabalik ko ang anak mo, ang pagsusuma mo ni Esteban habang pilit na hinahawakan ang mga kamay ni Faye. Huwag mo na akong hawakan muli ang malamig, nasabi ni Faye. Ang kanyang mga mata ay wala ng bahid ng awa. Mula ngayon, hindi na hustisya para sa sarili ko ang hinahanap ko. Ito ay digmaan para sa anak ko. At tinitiyak ko sa iyo, Esteban, kapag nahanap ko siya, sisiguraduhin kong wala nang matitira sa pamilya mo, kundi abo. Tumalikod si Faye at mabilis na naglakad patungo sa exit. Ang bawat hakbang niya sa makintab na sahig ng ospital ay may dalang bagong layunin. Hindi na siya ang biktima, hindi na siya ang alpha survivor
na naghihigante para sa danggal. Siya ay isang ina na handang pumatay para sa kanyang anak. Habang nagmamaneho siya sa gitna ng madilim na kalsada ng Maynila, isang mensahe ang pumasok sa kanyang telepono mula sa isang hindi kilalang numero. Isang litrato ng isang maliit na kamay na may suot na hospital tag na may apelidong San Victores Ilustre. At sa ibaba ng litrato, may nakasulat ang bata ay ligtas. Pero sa bawat oras na nag-aalinlangan ka isang pagkakataon ang nawawala para makita mo siyang muli. Pumunta ka sa lumang warehouse sa Cavite bukas ng gabi. Mag-isa ka lang. Kung gusto mo pang makitang humihinga ang iyong anak, napasubsob si Faye sa kanyang manibela. Ang kanyang hagulhol ay humalo sa tunog ng malakas na ulan sa labas. Ang kanyang anak ay buhay. Ang munting anghel na inakala niyang nawala na ay humihinga pa sa mundong ito. Ngunit ang presyo ng pagkita sa kanya ay maaaring ang sariling buhay ni Faye. Sino ang nagpadala ng mensaheng yon? Si Ignacio ba na nagnanais ng huling paghaharap? O si Dario na nagnanais ng huling paghihiganti? Isang bagay lang ang sigurado sa darating na gabi, dadanak ang luha at dugo dahil ang pag-ibig ng isang ina ay walang kinatatakutang kamatayan. Isang buhay kapalit ng lahat na ninakaw mo sa akin, Faye. Yan ang batas ng mga ilustre. Ang boses ni Dario ay tila nanggagaling sa kailaliman ng isang madilim na hukay, basag puno ng puot, at may halong desperasyon na tila isang hayop na nasugatan. Nakatayo siya sa gitna ng abandonadong warehouse sa Cavite, kung saan ang tanging liwanag ay ang malamig na sinag ng buwan na tumatagos sa mga butas na yero ng bubungan. Ang amoy ng kalawang at dagat ay nanunuot sa bawat hininga ni Faye habang dahan-dahan siyang naglalakad, papasok. Ang kanyang mga hakbang ay maingat. Ngunit may determinasyong hindi kayang buwagin ng kahit anong banta. Napatigil si Faye nang makita ang isang maliit na crib sa gitna ng bodega. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Ang bawat ugat sa kanyang katawan ay nanginginig sa takot at pananabik. Sa loob ng 5 taon, ang tanging naging katuwang niya sa pagtulog ay ang pait ng pagkawala. Ngunit na yon, ang munting kumot na gumagalaw sa loob ng crib na yon ay ang kanyang huling hininga ng pag-asa. "Huwag kang lalapit, Faye," ang sigaw ni Dario sabay labas mula sa dilim. Hawak niya ang isang baril, ang kanyang mga mata ay nanlilisik at namumula dahil sa puyat at alak. Ang dating makinis niyang mukha ay puno na ngayon ng balbas at dumi ang mukha ng isang lalaking nawala ng mansyon, ng pangalan at ng katinuan. "Dahil sa iyo naging basura kami. Dahil sa iyo namatay ang danggal na mga ilustre. Ngayon, titingnan natin kung gaano kahalaga sa iyo ang batang ito." "Dario, bitawan mo ang baril," ang utos ni Faye. Ang kanyang boses ay matatag kahit ang kanyang kaluluwa ay nanginginig. "Doktor ako, alam ko kung paano magligtas ng buhay. Huwag mong gawin ang isang bagay na hinding-hindi mo na mababawi. Ang bata, wala siyang kasalanan sa atin." Wala siyang kasalanan, siya ang tanging alas. Ko ang tawa ni Dario, isang tawang puno ng kabaliwan. Ninakaw ko siya mula sa mga tauhan ni Ignacio. Akala ng matandang yon ay siya lang ang matalino. Pero ngayon, ikaw ang magbabayad sa akin, Faye. Ibalik mo ang lahat ng kumpanya, ang lahat ng pera, o isasama ko ang batang ito sa impyerno. Sa sandaling yon, isang mabilis na anino ang gumalaw sa likuran ng mga kahoy na crate. Si Esteban. Hindi siya nakinig sa utos ni Faye na manatili sa labas. Nakatayo siya sa dilim, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa baril ni Dario. Ang kanyang puso ay punong-puno ng pagsisisi ang bawat pagkakamali ng kanyang ama, ang bawat pananahimik niya ay humantong sa madugong gabing ito. "Dario, bitawan mo ang bata. Ako ang harapin mo." Ang sigaw ni Esteban habang dahan-dahang lumalabas sa liwanag. Nalinggat si Dario sa pagdating ni Esteban. Sa isang iglap sinamantala ni Faye ang pagkakataon. Tumakbo siya patungo sa crib. Ang kanyang tanging iniisip ay ang mayakap ang kanyang anak sa unang pagkakataon. Ngunit bago pa man niya mahawakan ang gilid ng crib, isang nakakabinging putok ng baril ang umalingaw-ngaw sa buong warehouse. Ang tunog ng bakal na tumama sa semento, ang sigaw ni Esteban, at ang malakas na pagbuhos ng ulan sa bubungang yero ay naghalo-halo sa pandinig ni Faye.
Naramdaman niya ang isang mainit na likido sa kanyang balikat, nuwit hindi siya tumigil. Narating niya ang crib at hinablot ang sanggol niya, at ito ng buong higpit sa kanyang dibdib. Ngunit ang munting katawan sa loob ng kumot ay malamig at hindi ito gumagalaw. Nabitawan ni Faye ang kanyang hininga. Ang kanyang mga mata ay nanlaki habang dahan-dahang binubuksan ang kumot sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ang nakita niya ay hindi isang sanggol, kundi isang mananika na may hospital tag, isang malupit na biro mula sa isang mundong. Ayaw siyang tantanan ng pait. "Nasaan ang anak ko, Dario?" Ang hiyaw ni Faye isang sigaw na tila galing sa kailaliman ng impyerno. Tumawa si Dario habang sapu-sapo ang kanyang balikat na tinamaan ng bala mula sa baril ni Esteban. Akala mo ba ay ganun kadali ang tunay na bata ay nasa kamay na ni Ignacio? At sa sandaling ito pinalipad na siya patungo sa ibang bansa. Hinding-hindi mo na siya makikita, Faye? Habang buhay kang maghahanap sa isang multo. Bago pa makakilos si Esteban para tapusin si Dario, isang malakas na pagsabog ang narinig mula sa likod ng warehouse. Ang apoy ay mabilis na kumalat, nilalamon ang mga tuyong kahoy at chemical na nakaimbak doon. Ang buong gusali ay nagsimulang gumuho. "Faye, kailangan na nating lumabas." Sigaw ni Esteban pilit na hinahila si Faye mula sa pagkakaluhod sa tabi ng crib. Ngunit si Faye ay tila nawala na sa sarili. Nakatingin lang siya sa manikang, hawak niya ang kanyang mga luha, ay pumapatak sa plastik na mukha nito. Ang bawat pangarap niya, ang bawat gabing nanalangin siya para sa kanyang anak ay tila nasusunog kasama ng warehouse na iyon. Sa gitna ng lumalakas na apoy, nakita ni Faye ang anino ng isang tao sa kabilang panig ng bodega, isang lalaking may bitbit na tunay na sanggol dahan-dahang lumalayo patungo sa isang naghihintay na helicopter sa labas. Si Ignacio. Nakatingin ang matanda sa kanya mula sa malayo, isang tingin ng tagumpay at pagmamay-ari. Pipiliin ba ni Faye na iligtas ang sarili niya kasama si Esteban o susugod siya sa gitna ng apoy para habulin ang helicopter na may dala ng kanyang huling kaligayahan? Ang huling nakita ni Esteban ay ang pagbitiw ni Faye sa kanyang kamay at ang pagtakbo nito ng diretso sa naglalagablab na dingding, habang ang buong warehouse ay nagsisimulang bumagsak sa kanilang ibabaw. "Ang bawat hakbang ko ay para sa iyo, anak. Kahit ang kapalit ay ang huling hininga ko." Ang init na dumadampi sa balat ni Faye ay hindi na lamang nanggagaling sa naglalagablab na bodega, kundi sa apoy ng determinasyong tila gustong sumabog sa kanyang dibdib. Ang bawat paglanghap niya ay lasa ng abo at usok, ngunit sa kanyang paningin, tanging ang silweta ng helicopter sa labas ng nagbabagang pader ang kanyang nakikita. Doon sa loob ng bakal na ibon na yon, naroon ang kanyang buhay, ang kanyang tunay na anak. Faye, huwag babagsak na ang bubong ang hiyaw ni Esteban. Ang kanyang boses ay halos malunod sa dagundong ng mga naglalaglagang kahoy at yero. Sinubukan niyang habulin si Faye, ngunit isang dambuhalang poste ang bumagsak sa pagitan nilang dalawa, lumili ka ng isang pader ng apoy na naghiwalay sa kanilang landas. Hindi lumingon si Faye. Sa kanyang isipan, wala ng Esteban, wala ng San Victores, at wala ng bukas. Ang tanging mahalaga ay ang munting anghel na nakita niyang bitbit ni Ignacio. Sa bawat talon niya sa ibabaw ng mga nagbabagang debris, tila hindi niya nararamdaman ang hapdi ng apoy. Ang kanyang katawan na dati ay pinahihina ng pighati ay tila naging isang makinang pinapatakbo ng purong instinct ng isang ina. Sa kabilang panig ng warehouse si Dario ay nakahiga sa sahig, iniinda ang sugat sa balikat. Habang kumakalat ang apoy, palapit sa kanya ang kanyang mga mata ay nanlaki sa takot. "Tulungan niyo ako." Faye Esteban ang kanyang hiyaw. Ngunit ang tanging sumagot sa kanya ay ang nakakangilong tunog ng pagbaluktot ng bakal sa itaas ng kanyang ulo. Ang huling nakita ni Dario bago ang lahat ay magdilim ay ang pagguho ng kisame na tila isang huling hatol sa kanyang mga kasalanan. Samantanta narating ni Faye ang dulo ng bodega. Sa pamamagitan ng isang butas sa pader, tumalon siya palabas direkta sa malamig na semento ng helipad. Ang ulan ay humahampas sa kanyang mukha, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig kay Ignacio na nasa bukanana ng helicopter.
Ignacio, ibigay mo sa akin ang anak ko ang sigaw. Ni Faye ang boses niya ay nangingibabaw sa ingay ng mga ilis ng sasakyang panghimpapawid. Napatigil si Ignacio. Dahan-dahan siyang lumingon, ang kanyang muka ay tila isang maskara ng kapangyarihan at pagmamay-ari. Nakayakap sa kanyang dibdib ang isang sanggol na nakabalot sa puting kumot, ang tunay na bunga ng pag-ibig ni Faye na matagal na niyang pinagnakawan ng yakap. Sumama ka sa akin, Faye. Ang sigaw ni Ignacio, ang boses ay pilit na inilalaban sa malakas na hangin. Dito tayo magsisimula. Tayo ang tunay na pamilya. Iiwan natin ang lahat ng basura sa Pilipinas. Ikaw ako at ang tagapagmana ng aking imperyo. Hinding-hindi ako magiging pamilya ng isang magnanakaw at mamamatay tao, ang tugon ni Faye habang dahan-dahang lumalapit kahit na ang hangin mula sa helicopter ay tila gustong tumangay sa kanya. Ibigay mo sa akin ang anak ko o tinitiyak ko sa iyo, hinding-hindi ka makakaalis sa lugar na ito ng buhay? Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Ignacio. Masyado kang matapang, Faye. Katulad ka ng iyong ina, ngunit nakalimutan mo yata. Hawak ko ang buhay ng batang ito. Dahan-dahang itinaas ni Ignacio ang bata sa gilid ng bumubukas na pinto ng helicopter. Ang takot na naramdaman ni Faye ay mas matindi pa sa anumang sakit na naranasan niya noon. Ang kanyang mga tuhod ay nanghina, ngunit pinilit niyang tumayo. Bilang isang doktor, napansin niya ang isang bagay sa sanggol. Ang munting bibig nito ay bumubukas-sara, at ang kulay ng balat nito ay tila may kakaibang pamumutla sa ilalim ng malamig na liwanag. Ignacio, sandali ang sigaw ni Faye. Ang kanyang boses ay biglang nagbago, mula sa galit patungo sa isang babalang medical. Ang bata, nahihirapan siyang huminga. May congenital condition siya, hindi ba? Ang paglipad sa taas na yan ng walang sapat na kagamitan ay papatay sa kanya. Napatigil si Ignacio, tiningnan ang sanggol sa kanyang bisig. Ang munting iyak na lumabas sa bata ay mahina at paos, isang tunog na nagpatigil sa mundo ni Faye. Ito ang unang pagkakataon na narinig niya ang boses na kanyang anak, at ito rin ang boses na humihingi ng saklolo. Sinungaling ka. Ginagawa mo lang ito para makuha ang bata bulyon ni Ignacio? Ngunit may bahid na ng pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Tingnan mo ang mga kuko niya, Ignacio, namumula. Na ang dulo ng mga daliri niya, cyanosis. Iyan ang paliwanag ni Faye habang dahan-dahang lumalapit. Kailangan niya ng oxygen. Kailangan niya ng agarang medikal na atensyon na tanging ako lang ang makakapagbigay sa sandaling ito. Kung itutuloy mo ang paglipad, makakarating ka nga sa ibang bansa. Pero isang bangkay na ang hawak mo. Sa sandaling yon, lumitaw si Esteban mula sa nagbabagang warehouse tuguan at puno ng uling. Ngunit ang kanyang baril ay nakatutok ng diretsyo sa tangke ng gasolina ng helicopter. Ibaba mo ang bata, Papa. Ang malamig na utos ni Esteban. O sabay-sabay tayong magiging abo rito sa Cavite. Wala na akong pakialam sa yaman mo. Ang tanging mahalaga ay ang kaligtasan ng anak ni Faye. Nasa gitna si Ignacio ng isang krus na daan. Ang kanyang imperyo, ang kanyang huling koneksyon kay Sofia at ang banta ng kamatayan. Tumingin siya kay Faye, pagkatapos ay kay Esteban at huli sa naghihingalong sanggol sa kanyang bisig. Isang malakas na putok ang narinig. Hindi mula sa baril, kundi mula sa isa pang pagsabog sa loob ng warehouse na nagdulot ng pagyanig ng helipad. Nawala ng balanse si Ignacio sa bukana ng pinto. Ang sanggol ay dahan-dahang nadulas sa kanyang kamay patungo sa gilid ng helicopter, direkta sa naglalagablab na bangin sa ibaba. Anak ko ang hiyaw ni Faye na tila gumiba sa langit. Tumalon si Faye patungo sa gilid ng helipad. Ang kanyang mga kamay ay nakaunat sa hangin. Pilit na hinahabol ang munting puting kumot na dahan-dahang nilalamon ng dilim at usok. Ang katahimikan sa pagitan ng langit at ng nagbabagang bangin ay tila isang malupit na biro ng tadhana. Ngunit sa gitna ng kawalan, wala akong ibang narinig, kundi ang tibok ng sarili kong puso na sumisigaw ng iyong pangalan, anak. Ang pagtalon ni Faye mula sa gilid ng helipad ay hindi isang pagpapakamatay. Ito ay isang pagsisid sa kailaliman ng kanyang pagiging ina. Sa loob ng ilang segundong pagbagsak, ang bawat alaala ng pait, ang sampalidaryo, ang lason ni Consuela, ang pagtataksil ni Marieta, ay tila mga aninong mabilis na dumaan at naglaho.
Ang tanging nanatili ay ang puting kumot na dahan-dahang nahuhulog sa dilim. Sa isang desperadong pagkilos, iniyunat ni Faye ang kanyang mga kamay at sa wakas naramdaman niya ang malambot at totoong bigat ng isang sanggol. Niyakap niya ito ng buong higpit, ipinipit ang munting katawan sa kanyang dibdib habang ang kanyang sariling likod ay tumama sa isang mababang platform na puno ng mga sako ng buhaning, isaghimala sa gitna ng trahedya. Isang matalim na sakit ang gumuhit sa kanyang likuran, ngunit hindi ito inalintana ni Faye. Dahan-dahan niyang binuksan ang kumot sa gitna ng malakas na ulan. Isang munting muka ang tumambad sa kanya, ang mga mata nito ay nakapikit at ang bibig ay bahagyang nakabukas, pilit na humihinga. Buhay ka. Buhay ka anak ko, ang hikbi ni Faye. Ang kanyang mga luha ay humahalo sa ulan at sa uling sa kanyang muha. Hinawakan niya ang munting leeg nito upang hanapin ang pulso. Mahina, ngunit naroon. Hindi ka mawawala. Hindi ka kukunin ng kahit sino. Doktora ang nanay mo, anak. Ililigtas kita. Sa itaas, ang helicopter ni Ignacio ay pilit na bumabalanse sa gitna ng usok. Nakita ni Ignacio si Faye na nakayakap sa bata sa ibaba. Gusto niyang bumaba. Gusto niyang bawiin ang kanyang tagapagmana. Ngunit, ang tangke ng gasolina ay nagsimula ng mag-apoy dahil sa pagsabog sa warehouse. Papatapos na ang laro ang sigaw ni Esteban mula sa gilid ng helipad. Hawak niya ang isang radyo, nakikipag-ugnayan sa mga paparating na pulis at rescue team. Wala ka ng matatakasan? Iligtas mo ang sarili mo kung gusto mo pang makita ang susunod na araw. Sa isang huling sulip ng put at pangungulila tiningnan ni Ignacio ang kanyang anak at ang kanyang apo sa huling pagkakataon bago mabilis na lumipad ang helicopter palayo patungo sa kadiliman ng dagat. Isang pagtakas na alam ng lahat ay pansamantala lamang. Pagkalipas ng 3 oras sa loob ng emergency room ng San Victor's Medical Center, ang paligid ay puno ng tensyon. Ngunit sa pagkakataong ito si Faye ay hindi ang pasyente. Nakasuot siya ng isang malinis na scrub suit, ang kanyang mga kamay ay matatag habang inilalagay ang oxygen mask sa kanyang sariling anak. Ang bawat monitor na tumutunog sa paligid niya ay tila isang orkestra ng pag-asa. Stable na siya, Dr. Faye, ang ulat ng isang nurse. Ang kanyang oxygen saturation ay normal na. Nakahabo tayo sa tamang oras. Napaupo si Faye sa isang silya sa tabi ng crib. Dito sa loob ng puting dingding ng ospital sa wakas, ay nahanap niya ang kapayapaang ipinagkait sa kanya ng maraming taon. Ang batang pinangalanan niyang Sofia alinsunod sa kanyang ina ay dahan-dahang imulat ang mga mata at hinawakan ang daliri ni Faye. Isang kuryente ng wagas na pag-ibig ang gumuhit sa buong pagkatao ni Faye. Isang pag-ibig na walang halong interes, walang halong apelido, kundi purong ugnayan ng isang ina at anak. Pumasok si Esteban sa silid, may mga benda sa kanyang braso at mukha. Huminto siya sa pintuan, tila natatakot na baka ang kanyang presensya ay muling magdala ng bagyo. Faye. Ang gulong ni Esteban. Ang balita sa Cavite, natagpuan na ang katawan ni Dario sa ilalim ng gumuhong bodega. Si Senyora Consuela naman ay inilipat na sa isang charity ward, wala nang kumikilala sa kanya. At si Ignacio? Ang kanyang helicopter ay nakita sa pampang ng Batangas. Siya ay nasa ilalim na ng kustodya ng mga awtoridad. Tumingin si Faye kay Esteban. Ang galit na dati ay nag-aapoy sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang malalim na pagkapagod, ngunit may kasamang linaw. Salamat, Esteban. Salamat sa pagligtas sa amin. Faye, hihingi ako ng tawad hanggang sa huling hininga ko ang pagsusumamo ni Esteban habang lumalapit ng bahagya. Hindi ko hinihiling na ibalik mo ang tiwala mo ngayon. Ang tanging gusto ko lang ay malaman mo na narito ako para sa inyo ni Sofia. Bilang tao, hindi bilang San Jose. Isang mahabang katahimikan ang namayani sa pagitan nila. Hindi ngumiti si Faye, ngunit hindi rin siya tumalikod. Ang paghilom ay hindi nangyayari sa isang gabi, Esteban. Masyadong maraming dugo at luha ang dumanak. Ngunit para sa anak ko, susubukan kong itanim ang binhi ng kapatawaran. Huwag mo lang bibitawan. Pagkalipas ng ilang buwan sa isang maaliwalas na hapon sa harap ng isang bagong gusaling yari sa salamin at puno ng mga halaman, isang malaking karatula ang dahan-dahang binuksan.
Sanctuario de Fe, Center for Women and Children's Healing. Nakatayo si Faye sa harap ng gusali karga ang malusog at tumatawang si Sofia. Wala na ang itim na suit ng paghihigante. Suot niya ang isang asul na dress na tila kulay ng dagat sa ilalim ng sikat ng araw. Sa paligid niya, ang mga kababaihang biktima ng pang-aabuso ay dahan-dahang pumapasok, naghahanap ng bagong simula. Tumingin si Faye sa langit. Ang ulan ay wala na tanging, ang asul na papawirin ang naroon. Sa wakas, ang Queen of Justice ay naging Angel of Healing. Ang bawat pait ng nakaraan ay naging pataba sa lupang kinatatayon niya ngayon. Ngunit habang masaya ang lahat, isang itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa kabilang panig ng kalsada. Isang lalaki ang lumabas at nag-iwan ng isang bouquet ng puting rosas sa may gat. May kalakip itong isang card na walang pangalan tanging. Isang pangungusap ang nakasulat. Ang katarungan ay taapos na ngunit, ang pagbabantay sa iyong kaligayahan ay habang buhay. Sino ang lalaking iyon? At sa gitna ng bagong simulang ito, handa na ba talaga ang puso ni Faye na muling magbukas para sa isang pag-ibig na dumaan sa apoy? 2 taon na ang nakalipas mula nang ang apoy sa Cavite ay tumupok sa huling bakas ng put ni Faye. Ngayon ang bawat umaga sa Sanctuario de Fe ay hindi na nagsisimula sa takot, kundi sa amoy ng sariwang kape at ang matamis na halahak ni Sofia na tila mga kampanilya sa gitna ng katahimikan. Nakatayo si Faye sa balkona, e ng center pinagmamasdan ang dahan-dahang paglubog ng araw sa Manila Bay. Ang kulay ube at kahel na langit ay tila isang dambuhalang painting ng pag-asa. Wala na ang kanyang puting coat ng paghihigante. Suot niya ang isang simpleng bestidong, bulaklakin ang kanyang buhok ay mahaba na uli, sumasayaw sa ihip ng preskong hangin. Isang dahan-dahang pagkatok ang narinig niya sa pinto. Pumasok si Esteban, may dalang isang maliit na cake at isang bouquet ng sunflowers. Sa loob ng 2 taon, nanatili siyang isang anino ng proteksyon, isang kaibigan, isang tagapagtanggol at isang lalaking matiyag ang naghihintay sa muling pagbubukas ng pintuan ng puso ni Faye. Sofia is already asleep, ang mahinang sabi ni Esteban habang inilalapag ang dala sa mesa. Napagod yata sa paglalaro sa garden kanina. Ngumiti si Faye, isang ngiting abot hanggang sa kanyang mga mata isang bagay na inakala niyang ninakaw na sa kanya habang buhay. Salamat, Esteban. Salamat sa lahat. Lumapit si Esteban at tumayo sa tabi niya sapat na ang layo para bigyan siya ng espasyo. Ngunit, sapat na malapit para maramdaman ang init ng kanyang presensya. Faye, dumaan ako sa charity ward kanina. Si Senyora Consuela, pumanaw na siya kaninang hapon. Namatay siyang tahimik habang hawak ang rosaryong ibinigay mo sa kanya nung huli mo siyang binisita. Napatigil si Faye. Huminga siya ng malalim, hinahayaan ang balitang iyon. Nadahan-dahang manahan sa kanyang isipan. Wala siyang naramdamang galit, wala ring saya. Tanging isang malalim na pakiramdam ng pagtatapos. Pinatawad mo na ba sila, Faye? Ang tanong ni Esteban, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalaga. Tumingin si Faye sa malayo sa mga ilaw ng lungsod na nagsisimulang magningning. Ang kapatawaran, Esteban, ay hindi para sa kanila. Ito ay para sa sarili ko. Pinatawad ko ang sarili ko sa pagiging marupok, sa pagiging martir, at sa pagkabulag sa pag-ibig. Nung huli kong nakita si Mama Consuela, hindi ko na nakita ang kontrabida sa buhay ko. Nakita ko na lang ang isang matandang babaeng biktima rin ng sarili niyang kasakiman. Doon ko nalaman na malaya na ako. Hinawakan ni Esteban ang kamay ni Faye, at sa pagkakataong ito, hindi ito binawi ng doktora. At ang tatay ko, at ang sarili mong ama, si Ignacio, ay nahatulan na ng batas. Si Don Mateo naman ay nananatiling nag-iisa sa kanyang mansyon, yakap ang kanyang ginto na wala ng halaga dahil wala nang magmamana nito ang sagot ni Faye. Ang bawat isa sa atin ay may kani-kanyang bilang, Juan Esteban. Ang pinili ko ay ang buksan ng pinto ng sa akin at lumakad palabas. Humarap si Faye kay Esteban, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng liwanag ng buwan. Masyadong maraming sugat ang dumaan sa atin, pero sabi nga sa medisina, ang tissue na naghilo mula sa sugat ay madalas na mas matibay kaysa sa orihinal na balat.
Siguro ay handa na akong subukan uli. Hindi dahil kailangan ko ng tagapagligtas, kundi dahil gusto ko ng kasama sa paglalakad. Isang matamis ng iti ang sumilay sa mga labi ni Esteban, isang ngiting puno ng pangako. Dahan-dahan niyang inilapit ang kanyang mukha at idinampi ang isang banal na halik sa noo ni Faye, isang halik ng paggalang ng pag-ibig at ng bagong simula. Sa ibaba sa bakuran ng sanktuaryo, isang munting puno ng nara. Ang dahan-dahang lumalaki ang punong itinanim ni Faye para sa anak na nawala sa kanya. Habang ang buhay na anak niya ay mahimbing na natutulog sa loob. Ang gabi ay payapa, ang bagyo ay lumipas na, at sa wakas ang doktora ay nakahanap na ng gamot para sa sarili niyang puso. Ang paghihiganti ay nagtatapos sa pagkawasak, ngunit ang paghilom ay nagsisimula sa pagpili na muling magmahal. Ang hapon ay tuluyan ng nagdidilim, ngunit sa loob ng sanktuaryo may isang bagong liwanag na hindi kailanman mamamatay. Ito ang simula ng isang buhay na hindi na idinidikta ng pait ng kahapon, kundi ng tamis ng bawat ngiti ng isang anak. Mga mahal kong tagapakinig, maraming salamat sa pagtitiwala at sa oras na ibinigay ninyo upang samahan ako sa mahaba at madamdaming paglalakbay na ito sa buhay ni Faye. Sa totoo lang, habang binubuo ko ang mga kabanatang ito, may mga sandaling kinailangan kong huminto at huminga ng malalim, lalo na sa bahaging si Faye ay nakadapa sa putikan sa gitna ng bagyo habang nawawala ang kanyang munting anghel. Ramdam na ramdam ko ang bawat hapdi ng kanyang puso at tila naririnig ko ang sarili kong hikbi kasabay ng kanyang pagtangis. Ang kwentong ito ay hindi lamang basta bunga ng imahinasyon. Ito ay hango sa mga damdamin at karanasang madalas nating makita sa tunay na buhay. Mga kwento ng lihim na pagtitiis at ang kagila-gilalas na lakas ng isang babaeng piniling bumangon mula sa sarili niyang abo. Sa larangan ng medisina, ang isang siruhano ay gumagamit ng scalpel, hindi para manakit, kundi para alisin ang lason na sumisira sa katawan. Ganito rin ang naging paglalakbay ni Faye. Tulad niya, nawa ay matutunan din nating hawakan ang scalpel ng ating sariling buhay upang buong tapang naputulin ang mga ugnay yang nagdadala ng lason sa ating kaluluwa. Ang tunay na paghilom ay hindi nangangahulugang mawawala ang peklat, kundi ang pagtanggap na ang bawat tahi ng sakit ay bahagi ng disenyo ng ating mas matatag na pagkatao. Para sa inyo, sapat na ba ang naging kabayaran para sa mga ilustre? O nararapat pa ba silang makaranas ng higit na pagdurusa? Ano ang gagawin ninyo kung kayo ang nasa katayuan ni Faye nang malaman niyang buhay ang kanyang anak habang pinakikinggan ninyo ang huling bahaging ito? Nasaan kaya kayo ngayon? Marahil ay nagluluto ng hapunan para sa pamilya, nagpapahinga pagkatapos na maghapong pagtatrabaho, o baka naman ay tahimik na nagmumuni-muni sa ilalim ng mga bituin. Nais kong marinig ang inyong mga saloobin at sariling mga kwento ng pagbangon. Huwag kayong mahihiyang mag-iwan ng komento dahil dito palagi kayong may nakikinig na kaibigan. Huwag din ninyong kalimutang i-like at i-share ang kwentong ito upang mas marami pa tayong maabot na pusong nangangailangan ng pag-asa. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento ng buhay. Naway manatiling matatag ang inyong loob at mapayapa ang inyong mga gabi. Pagpalain kayong lahat. Tanyag na pamagat ang paghilom ng pusong, San Victores Laruang Paunawa. Ang lahat ng mga karakter at sitwasyon sa kwentong ito ay katang-isip lamang na nilikha para sa layuning libangan at para maghatid ng positibong mensahe.